Simula ang kwento kay Orhan na nakatayo sa loob ng isang inabandonang tunnel. Habang nananatiling alerto at maingat, nanatiling bantay sa lahat ng oras nang biglang sumugod sa kanya ang ilang demonyong daga. Matapos niyang hiwain ang mga ito gamit ang matatalim na espada, napagtanto niya na hindi pala siya kasing hina ng kanyang inaakala. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa, at nagsimula siyang mag-isip na maaaring mayroon pa rin siyang tunay na pagkakataon na maging isang swordsman. Di nagtagal pagkatapos noon, isang grupo ng mga goblin ang lumitaw sa harap niya. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Orhan na sa halip na umasa lamang sa kanyang espada, susubukan niya ang kanyang support magic. Naglagay siya ng support spell sa kanyang sarili, at ang kanyang katawan ay lumakas habang isang dark green aura ang bumabalot sa kanya. Ang support magic ay kilala sa pagpapalakas ng pisikal na kapangyarihan o pagpapahusay ng kagamitan. Isang mahalagang bentahe ng magic na ito ay hindi na kailangang gamitin lamang ito ng caster sa mga kasamahan sa koponan. Maaari rin niya itong gamitin sa kanyang sarili tuwing kinakailangan. Dahil tumaas na ang kanyang lakas, madaling napuputol ni Orhan ang mga goblin ng walang gaanong problema. Ang ganitong uri ng spell ay isang bagay na kailangan ng bawat partido upang makaligtas sa mahihirap na labanan. Gayunpaman, inamin ni Orhan na ang support magic ay may malinaw na kahinaan. Ang mga spell na ito ay hindi nagtatagal magpakailanman. Ang tagal ng kanilang pagiging aktibo ay nakadepende sa resistensya ng caster sa mahika. Sa kaso ni Orhan, ang epekto ay tumatagal ng hanggang 3 minuto. Dahil sa limitasyong ito, dapat laging subaybayan ni Orhan ang oras sa kanyang isipan. Kailangan niyang baguhin ang spell sa perpektong sandali dahil kung mauubos ito habang nakikipaglaban, maaaring maging lubhang mapanganib ang sitwasyon para sa kanya. Nagcast siya ng isa pang round ng support magic at ginamit ang boost upang talunin ang huling alon ng mga goblin gamit ang matatag at kontroladong mga galaw. Sa kabila ng kanyang kahangahangang husay sa espada at maingat na paggamit ng mahika, ang pinuno ng kanyang grupo, si Oliver, ay nagpasya pa ring palayasin siya at tanggalin siya sa grupo. Tubos na natigilan si Orhan at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa tingin niya ay isa itong uri ng nakakainis na biro, lalo na't sila ni Oliver ay matalik na magkaibigan mula pa noong bata pa. Pagkatapos ay nagsalita ng tapat si Oliver at sinabi kay Orhan na sila ay talagang matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon. Dahil sa pagkakaibigang iyon, ipinaliwanag ni Oliver na binigyan niya si Orhan ng maraming pagkakataon upang umunlad. Gayunpaman, walang tunay na pag-unlad na nagawa. Sinabi ni Oliver na hindi na kayang sabayan ni Orhan ang iba pang miyembro ng grupo. Pumasok ang iba pang miyembro ng grupo, sina Anneli at Derek, at sinabihan si Oliver na tumigil na sa pagiging napakabait. Direktang sinabi nila kay Orhan na siya ay pinalayas dahil hindi siya sapat na malakas. Natigilan si Orhan sa gulat, hindi maproseso ang nangyayari. Ang grupong ito ay nilikha ni Orhan at Oliver 8 taon na ang nakalilipas. Tumakas ito ng husto at umabot sa S-rank sa loob lamang ng ilang taon. Sila ang unang grupo na nakarating sa ika-74 na palapag ng Southern Great Dungeon. Ang tagumpay na ito ang nagpasikat sa kanila sa mga sibilyan at tinawag silang Heroes Party ng mga tao. Inamin ni Oliver na hindi naman masama ang support magic ni Orhan. Gayunpaman, sa kanilang huling pagsalakay, nakita nila ang kapangyarihan ng mga enchanter mula sa ibang grupo. Matapos ihambing ang pagkakaiba, napagtanto nila kung gaano talaga kahina ang support magic ni Orhan kung ikukumpara. Ipinaalala sa kanila ni Orhan na isa siyang swordsman, kaya hindi naman talaga siya dapat mag-focus sa support magic. Biglang sinigawan ni Derek si Orhan at sinabihan itong tumahimik at aminin na lang ang katotohanan na nagpalit lang siya ng papel dahil mas magaling si Oliver sa paggamit ng espada kaysa sa kanya. Sinabi ni Orhan na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niya na kailangan ng grupo ng isang enchanter, kaya siya mismo ang kumuha ng papel na iyon dahil siya ang may pinakamaraming talento para dito. Gumawa pa nga siya ng sarili niyang mahika para pagtakpan ang kanyang mga kahinaan. Iyon ang marahil dahilan kung bakit sila nakaligtas, kahit sa pinakamalalim na palapag ng dungeon. Sinabi ni Oliver kay Orhan na wala ng saysay ang pagtatalo pa dahil nakahanap na sila ng kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Orhan sa gulat nang marinig niya iyon at tinanong niya sila kung ganito ba talaga ang plano nilang trituin siya pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila. Unti-unting napagtanto ni Orhan na tama si Oliver. Wala na talagang saysay ang pagtatalo pa. Kaya't pinanghawakan niya ang kaunting pride na natitira sa kanya at naglakad na lang palayo. Habang paalis siya, tinawag siya ni Anneli at sinabing ang isang taong katulad niya ay tinatawag ng mga tao na isang jack of all trades. Halos lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, ngunit hindi siya kailanman tunay na mahusay sa alinman sa mga ito. Naalala ni Orhan ang mga salitang iyon habang siya ay nasa tunnel at naniniwala pa rin na sapat ang kanyang kakayahang umangkop upang maging isang escrimador at enchanter. At nang nagawa na niya sa wakas, wala nang maglalakas loob na tawagin siyang isang jack of all trades muli.
Pagkatapos noon, nagpa siya si Orhan na tapusin na ang araw at umuwi. Bigla, isang grupo ng mga adventurer ang tumatakbo palabas ng pasukan ng dungeon, takot at hingal na hingal. Walang pakialam si Orhan sa anumang problemang kanilang kinakaharap at nagsimulang maglakad palayo. Gayunpaman, narinig niya silang nag-uusap tungkol sa kung paano sila tinambangan ng isang kawon ng mga orc at wala silang ibang nagawa kundi iwan ang bagong babaeng sumali sa kanilang grupo kanina. Biglang natigilan si Orhan nang marinig niya ito at alam niyang hindi siya dapat makialam. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring balewalain. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa pagkadismaya dahil alam niya kung gaano kasakit ang iwan ng sarili mong grupo. Sinubukan ng mga adventurer na bigyang katwiran ang kanilang desisyon na iwan ang babae. Ngunit doon nagsalita si Orhan at sinabi sa kanila na ang mga taong katulad nila ang siyang pinaka-nakakainis sa kanya. Sinubukan ng mga adventurer na magpaliwanag na kahit nanatili sila at sinubukang iligtas siya, hindi nito mababago ang resulta. Nagalit ang kanilang pinuno dahil may isang taong nagtatanong sa kanilang desisyon. Kaya sinuntok niya si Orhan. Madaling hinarangan ni Orhan ang atake at gumanti, na itinapon ang pinuno sa lupa. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Orhan kung saan nila iniwan ang babae. Samantala, sa loob ng dungeon, ang babae ay napipilitang umatras sa isang pader habang dahan-dahan siyang pinalilibutan ng mga orc. Naglagay siya ng barrier para pigilan sila sandali. Ngunit matapos itong paulit-ulit na hampasin ng mga orc, sa wakas ay nabasag ang barrier na wala nang natitirang ideya at wala nang matatakbuhan. Sumuko siya at tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Bigla na lang, isang malakas na bug zone ng hangin ang pumuno sa silid, at lumitaw si Orhan sa harap niya. Agad niyang ginamit ang kanyang support magic at sumabak sa laban kontra sa mga orc, at nagawang hiwain ang ilan sa mga ito. Gulat na pinagmasdan siya ng dalaga nang makita siyang nakikipaglaban gamit ang isang espada habang ginagamit din ang support magic, na nagpapaisip sa kanya kung isa ba siyang swordsman o enchanter. Patuloy na pinuputol ni Orhan ang mga orc, na nag-iwan sa dalaga na tulala dahil ngayon lang siya nakakita ng lumaban ng ganito. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Orhan na napakaraming orc, kaya naiintindihan niya kung bakit mas pinipiling tumakas ng isang mababang pangkat. Gayunpaman, tiwala siyang hindi sila magiging problema para sa kanya. Gamit ang kanyang enchanted sword, mabilis niyang nolipol ang iba pang mga orc. Nang matapos ang laban, lumapit si Orhan sa kanya at tinanong kung ayos lang ba siya. Biglang bumagsak ang batang babae sa lupa at nagsimulang umiyak matapos harapin ang napakalapit na kamatayan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis sila sa isang kalapit na kuweba at sa labas, nagpaalam si Orhan at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis siyang tinawag ng batang babae at sinabing gusto niya itong pasalamatan ng maayos. Nagpakilala siya bilang si Sofia at inalok na bigyan si Orhan ng hapunan bilang isang paraan ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tumanggi si Orhan noong una, sinabing hindi niya ito iniligtas para lamang makatanggap ng pasasalamat. Pagkatapos ay binigyan siya ni Sofia ng isang pares ng puppy dog eyes, at hindi makatanggi si Orhan. Kaya pumayag siyang kumain kasama niya. Bago sila umalis, tiningnan ni Orhan ang kanyang balabal at napansin ang isang simbolo na pakiramdam niya ay kakaiba na pamilyar ito, kahit na hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita dati. Nang gabing iyon, nakarating sila sa isang lokal na restaurant, at sinabi ni Sofia sa kanya na iyon ang paborito niyang kainan. Hindi ito masyadong mahal, ngunit ang pagkain doon ay talagang masarap. Nang makita ni Orhan ang logo sa isa sa mga karatula, bigla niyang naalala kung saan niya nakita ang simbolo noon. Ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga tindahan ng kuneho. Mula sa crest sa kanyang balabal, nalaman ni Orhan na si Sofia ay miyembro ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalaking guild sa kaharian ng Nohitan. Tumungo sila sa loob ng restaurant kung saan hindi inaasahang nakasalubong ni Sofia ang kanyang kapatid na si Selma. Tinanong siya ni Sofia kung ano ang ginagawa niya roon at casual na sumagot si Selma na may meeting siya malapit dito at nagpas siyang huminto para bumili ng makakain. Napansin ni Selma na may kasama si Sofia na isang lalaki at agad na sinabi sa kanya na masyadong maaga pa para magkaroon siya ng kasintahan. Lumalabas na magkakilala na sina Orhan at Selma at may ilang kasaysayan na ikinagulat ni Sofia. Nabunyag na si Selma ay bahagi ng S-Rank Party, ang pinakamalakas na grupo sa loob ng Silver Rabbits, at siya rin ang pinakamakapangyarihang enchanter sa kontinente. Siya ang nagpasikat sa mga enchanter, at nakaisip ng ideya na bigyan ang mga miyembro ng party ng iba't ibang papel. Mga papel tulad ng mga attackers upang talunin ang mga kaaway, mga defenders upang harangan ang mga pag-atake, at mga supporter upang tumulong mula sa likuran. Ang konsepto ng paghahati ng isang party sa tatlong papel ay ganap na kanyang ideya. Ang kanyang impluwensya ay napakalaki kaya't lubos nitong binago kung paano naghahanda ang mga adventurer bago pumasok sa mga dungeon. Ang ideyang iyon din ang dahilan kung bakit nagpasya si Orhan na maging isang enchanter para sa kanyang dating grupo.
At matapos makita ang hindi kapani-paniwalang kasanayan ni Selma sa enchantment noong isang pagsalakay noong nakaraang buwan ay nagpasya sina Oliver at ang iba pa na palayasin si Orhan. Tiningnan ni Orhan si Selma at hindi maintindihan kung bakit binibigyan siya nito ng ganoong kasamang tingin. Bigla siyang inakusahan ni Selma ng pagtatangkang mapalapit sa kanyang 14 na taong gulang na kapatid. Mabilis na ipinaliwanag ni Orhan na ang plano lang niya ay kumain ng hapunan kasama si Sofia at ang kanyang mga intensyon ay ganap na malinis. Nasaktan din si Selma sa paliwanag na iyon at ipinapalagay na sinasabi ni Orhan na hindi sapat si Sofia para sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Sofia at sinabihan si Selma na tumigil sa pagsigaw sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Mukhang nalito si Selma noong una, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, napagtanto niya ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan nito na pumasok si Sofia nang mag-isa sa dungeon. Humingi ng tawad si Sofia sa paggawa nito at sinabing labis siyang nag-aalala tungkol dito. Nang marinig ito, naunawaan na ngayon ni Orhan na si Sofia ay ginalugad ang dungeon nang wala ang kanyang angkan sa buong oras. Nang makitang hindi nasaktan si Sofia, nagpasya si Selma na wala ng saysay na pag-alitan pa siya. Nagpasalamat si Selma kay Orhan sa pagliligtas sa buhay ng kanyang kapatid at humingi ng tawad sa kung gaano siya kabastos kanina. Pagkatapos noon, umupo silang tatlo upang kumain ng hapunan at mag-usap. Hindi pa rin maintindihan ni Sofia kung paano magkakilala sina Orhan at Selma. Kaya ipinaliwanag niya na nagkakilala sila noong pagsalakay noong nakaraang buwan. Noong panahong iyon, pareho silang mga enchanter at nakatalaga sa iisang unit. Dahil mas mataas ang rango ni Selma kaysa sa kanya, siya ang namamahala at sinuportahan siya ni Orhan sa misyon. Nagulat si Selma na hindi alam ni Sofia kung sino si Orhan dahil miyembro ito ng kilalang-kilalang grupo ng mga bayani. Napasinghap si Sofia sa gulat nang marinig ito at agad na sinimulang tretuhin si Orhan ng mas formal. Mabilis na sinabi ni Orhan sa kanila na wala na siya sa grupo ng mga bayani dahil naghiwalay na sila ng landas. Nagulat si Selma na pinakawalan ng grupo ng mga bayani ang isang mahusay na enchanter. Pagkatapos ay tinanong niya si Orhan kung nangangahulugan ba iyon na malaya na siya ngayon. Ipinapalagay ni Orhan na yayayain niya itong sumali sa Silver Rabbits. Kaya bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, tinanggihan siya nito at sinabing wala siyang planong sumali sa anumang grupo anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Selma na mali ang kanyang ideya dahil hindi niya sinusubukang i-recruit siya. Sa halip, gusto niyang si Orhan ang gumanap bilang isa sa mga tutor para sa isang ekspedisyon sa pagtuturo na magaganap bukas. Ang kanyang tungkulin ay tumulong sa pagsasanay ng isang grupo ng mga bagong recruit. Ang plano ay para sa mga adventurer na A-rank pataas ang gag-abay sa mga bagong recruit, at gugugulin nila ang susunod na 3 araw sa pagbaba sa 50 palapag papunta sa Southern Great Dungeon. Nakakagulat ito para kay Orhan dahil kahit ang mga nangungunang adventurer ay karaniwang inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon para maabot ang lalim na iyon. Inamin ni Selma na magiging mahirap ito, ngunit sinabi niyang hindi ito imposible kung tatahakin nila ang pinakamaikling ruta. Bukod pa riyan, mariing itinutulak ito ng kanilang mga sponsor ng clan. Napagtanto ni Orhan na ang plano ay sapat na mapanganib kaya maaari sana nilang tanggihan ang mga sponsor kung gugustuhin nila. Kaya, pinaghihinalaan niya na may isa pang dahilan. Pagkatapos mag-isip sandali, agad niya itong naunawaan. Kung ang mga bagong recruit na hindi man lang kayang talunin ang isang floor boss ay papayagang maabot ang mas malalalim na palapag, ang buong clan ay lalakas ng mas malakas. Nagulat si Selma na naunawaan ito ni Orhan nang napakadali kahit na may kaunting impormasyon. Napagtanto niya na mas matalas ito kaysa sa inaasahan niya. Sa dungeon, dapat talunin ng mga adventurer ang isang floor boss na lumilitaw bawat 10 palapag upang magpatuloy sa mas malalim na palapag. Normal lang para sa mga bagong recruit na masugatan o mamatay sa mga laban na ito. Gayunpaman, kung matatalo ng isang tutor ang floor boss, ang kailangan lang gawin ng mga recruit ay magparehistro sa crystal sa floor na iyon at umalis. Dahil dito, kailangan ng clan ng pinakamaraming malalakas na tutor hanggat maaari, kaya naman gusto nilang sumama si Orhan sa kanila. Dahan-daang hinawakan ni Selma ang mga kamay ni Orhan at sinabing tunay niya itong nirerespeto, kaya naman gusto niyang maging bahagi ito ng misyong ito. Nang marinig ito, binaliwala ni Orhan ang masakit na alaala ng pagpapatalsik sa kanya mula sa grupo ng bayani dahil ang kanyang support magic ay mas mababa kaysa kay Selma. Sa pag-iisip pa lamang nito ay napagtanto niya na kung babalik siya sa pagiging isang enchanter, tiyak na pagsisisihan niya ito. Inalis niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Selma na hindi siya makakapunta dahil may mga plano na siya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Sofia ng puppy dog eyes at nagmakaawa na sumama sa mga ito. Hindi napigilan ni Orhan at sa wakas ay sumuko na. Ngunit sinabi niya kay Selma na lumipat na siya sa pagiging isang swordsman. Kung sasali siya sa kanila, magiging isang swordsman ito, hindi bilang isang enchanter. Nagulat si Selma dito, ngunit napagpasyahan niyang hindi na talaga mahalaga.
Kung sakaling magkamali, ipinapalagay niya na maaari pa rin itong bumalik sa paggamit ng enchantment. Pagkatapos ay sinabi niya rito na kung pupunta siya, dapat ay nasa headquarters na siya ng Silver Rabbit bukas ng umaga. Nang gabing iyon, binisita ni Orhan ang paborito niyang tindahan. Malapit nang magsara ang may-ari, ngunit hinayaan pa rin niya si Orhan na pumasok para uminom. Naupo ang matanda sa tabi niya at nagpasalamat dito sa pag-aanunsyo ng tindahan simula nang maging sikat siyang manlalakbay. Dahil doon, naging maayos ang takbo ng negosyo. Nahiya si Orhan at sinabi sa matanda na hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin ang may-ari sa lahat ng nagawa niya. Nagulat si Orhan na pinasasalamatan siya kahit na itinakwil na siya ng grupo niya. Sinabi sa kanya ng matanda na may pakiramdam siyang makakatanggap pa ng mas maraming pasasalamat si Orhan sa hinaharap. Sinabi rin niya na ang pag-alis sa grupo ng bayani ay maaaring maging isang biyaya na hindi pa nakikita ni Orhan. Pinayuhan niya si Orhan na sundin ang kanyang puso at gawin ang tama, na nangangako na anuman ang mangyari, palagi niya itong susuportahan. Namuo ang luha ni Orhan matapos marinig ang mga salitang ito at taos-puso siyang nagpasalamat sa matanda. Kinabukasan, sina Orhan at Selma ay nakipagkita sa pinuno ng Night Sky Silver Rabbits, isang lalaking nagngangalang Vince Briars. Marami nang narinig na kwento si Vince tungkol kay Orhan at sa kanyang mga kakayahan. Kaya, tiwala siyang magiging napakahalagang asset si Orhan sa kanilang grupo. Magalang na sinabi ni Orhan kay Vince na isang karangalan ang makilala ang pinuno ng isang kilala at sikat na angkan. Gayunpaman, bago sumang-ayon sa anumang bagay, tinanong ni Orhan kung maaari muna niyang marinig ang higit pang mga detalye tungkol sa ekspedisyon ng pagtuturo na kanilang sasalihan. Tumango si Vince at sinabihan si Selma na ipaliwanag ang lahat kay Orhan. Magkasama silang tatlo na naupo, at sinimula ni Selma na ipaliwanag ito sa isang malinaw at mahinahong paraan. Habang nagsasalita siya, ang eksena ay lumipat sa isang sandali sa nakaraan. Nalaman lamang ni Selma na umalis na si Orhan sa Hero Party. Kaya, agad niyang iniulat ang impormasyong ito kay Vince. Nang marinig ni Vince ang balita, natitiyak niya na hindi na magiging kasing lakas ang Hero Party kung wala si Orhan. Sumang-ayon si Selma sa kanya at ipinaliwanag na ang mahika ng suporta ni Orhan ay nagtulak sa grupo sa isang antas na sa totoo lang ay hindi nila karapat-dapat maabot. Inamin niya na ang mga epekto ng mahika ni Orhan ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Ngunit ang kanyang bilis ng pagcast ay hindi kapani-paniwalang mabilis, hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, ang kanyang kakayahang mabilis na basahin ang sitwasyon at magbigay ng tamang suporta sa mahika sa eksaktong oras na kailangan nito ang dahilan kung bakit siya perpektong enchanter. Ang eksena ay bumabalik sa kasalukuyang pagpupulong. Sa ngayon, naiintindihan na ni Orhan ang pangunahing ideya ng operasyon. Magkakaroon ng 10 rookie group at 5 miyembro ng escort kasama sina Orhan at Selma sa mga escort. Ang mga rookie team ay magpapalitan sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa loob ng dungeon, na umiikot sa pagitan ng mga labanan. Kung may mangyari na hindi inaasahan o mapanganib, ang mga escort ay agad nakikilos upang hawakan ang sitwasyon. Halos lahat ay naiintindihan ni Orhan, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Itinuro niya na mayroon lamang 5 escort at sinabing ang pagkakaroon ng mas maraming escort ay lubos na makakabawas sa panganib ng mga aksidente o malubhang pinsala. Tumugon si Selma sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang layunin ng misyon ay dalhin ang mga rookie sa level 51. Kung napakaraming escort, ang dungeon ay hindi magiging mahirap at ang mga rookie ay magiging masyadong komportable. Inaangkin niya na ang pagkakaroon ng mas kaunting mga escort ay naglalayong gawing mas mahirap ang misyon at matulungan ang mga baguhan na mas mabilis na umunlad. Gayunpaman, alam na ni Orhan na ang paliwanag na ito ay hindi lubos na tapat. Alam niya na ang tagumpay ng misyong ito ay napakahalaga, kaya naniniwala siyang may isa pang dahilan para limitahan ang bilang ng mga escort. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag nang ituloy pa ang issue. Sinabi niya sa kanila na naiintindihan niya at sumasang-ayon siyang makibahagi sa misyon. Nang maayos na ang kasunduan, ipinaalam ni Vince kay Orhan ang tungkol sa bayad. Makakatanggap siya ng 2 gintong barya ng maaga at 10 pang gintong barya kung matagumpay na makukumpleto ang misyon. Nasiyahan si Orhan sa gantimpala at tinanggap ang mga kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nangako siya na ibibigay niya ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa panahon ng misyon. Kinabukasan, dumating si Orhan sa pasukan ng dungeon kung saan nagtitipon na ang lahat ng mga estudyante. Hindi nagtagal ay nakasalubong niya sina Selma at Sofia. Nang mas masusing tingnan ni Orhan si Sofia, napansin niya na nakasuot ito ng isang damit na kakaiba sa iba. Casual niya itong pinuri. Agad na namula si Sofia, halatang natutuwa sa kanyang mga sinabi. Napansin ni Selma ang reaksyong ito at naiwan siyang walang masabi sa sitwasyon. Di nagtagal pagkatapos noon, nilingon ni Selma ang mga estudyante at napagtanto na marami sa kanila ang tila kinakabahan, pagod, at pinanghihinaan ng loob.
Nang makita ito, tahimik niyang tinanong si Orhan kung maaari ba siyang tumulong na pagaanan ang loob at pasiglahin ang lahat bago magsimula ang misyon. Umalis si Sofia upang sumama muli sa kanyang grupo, habang dinala ni Selma si Orhan at ipinakilala siya sa iba pang miyembro ng escort team. Ang iba pang mga escort ay sina Anthem, na nagsisilbing tagapagtanggol. Si Bernard, isa pang tagapagtanggol, at si Kathy, ang healer ng grupo. Maingat na tiningnan ni Orhan ang bawat isa sa kanila at sinuri ang kanilang mga tungkulin. Pagkaraan ng maikling sandali, napagtanto niya na magkasama silang bumubuo ng isang balanseng grupo na may mahusay na saklaw sa labanan. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Orhan na magtaka kung ano ang gagawin nila kung hindi siya sumama sa kanila. Nagtanong siya kung may iba pa bang mapipilitang gumanap bilang isang attacker o gampanan ang isang tungkulin na hindi nila angkop. Isang kakaiba at hindi komportableng pakiramdam ang nananatili sa kanyang dibdib. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na may mali sa buong misyong ito. Ngunit kahit gaano pa siya mag-isip ng mabuti, hindi niya malinaw na matukoy kung ano iyon. Pagkatapos noon, humakbang si Selma upang magsalita sa mga estudyante. Sa kanilang mga mukha pa lang, kitang-kita na nila ang tensyonado at kaba. Para pakalmayan sila, inanunsyo niya na kasama nila si Orhan, isang lalaking nakarating na hanggang 74 na palapag ng dungeon at dating miyembro ng grupo ng mga bayani. Nang marinig ito, ang mga estudyante ay tumugon ng may pananabik at pagkagulat. Nawala ang kanilang kaba, napalitan ng kumpiyansa at motibasyon. Marami sa kanila ang nagsimulang maniwala na kung may kasama silang tulad ni Orhan, tiyak na makakayanan nila ang dungeon. Nang maging maayos na ang lahat, tahimik na tinanong ni Orhan si Selma kung talagang kailangan pa ba siyang pag-usapan ng ganoon sa harap ng lahat. Ipinaliwanag ni Selma na talagang kailangan ito. Sinabi niya na bahagi ng kanilang responsibilidad bilang mga escort ay tiyaking mananatiling kalmado, may kumpiyansa, at nakatutok ang mga estudyante sa dungeon sa hinaharap. Nag-isip sandali si Orhan at napagtanto na may balidong punto siya, kaya nagpasya siyang huwag nang makipagtalo at hinayaan na lang ang bagay na ito. Pagkatapos ay itinalaga si Orhan sa Escort Group 10, na lumabas na grupo ni Sofia. Lumapit siya at tiningnan ang mga miyembro ng grupo, at agad na napansin na 3 lang sila dahil ang mga dungeon party ay karaniwang binubuo ng 4 na tao. Ipinapalagay ni Orhan na isang miyembro ang nahuhuli. Gayunpaman, agad nilang ipinaalam sa kanya na sila ay isang grupo na may 3 tao. Agad itong nagpabalisa kay Orhan. Alam niya mula sa karanasan na ang mas kaunting miyembro ay kadalasang nangangahulugan ng mas mataas na panganib, lalo na sa mga mapanganib na lugar. Bigla, ang pinuno ng grupo, si Logan, ay humakbang paharap at may kumpiyansang nagpakilala. Matapang niyang ipinahayag na siya ay isang mahusay na enchanter at balang araw ay malalampasan niya mismo si Selma. Napansin agad ni Orhan na si Logan ay lubos na may kumpiyansa, marahil ay labis pa nga. Bagamat pinag-aalinlanganan ni Orhan ang kanyang saloobin, tahimik siyang umaasa na ang mga kasanayan ni Logan ay maaaring sumuporta sa kanyang mga salita. Susunod, ipinakilala ni Caroline ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng grupo. Napansin agad ni Orhan na wala siyang suot na anumang baluti. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya ito kung plano ba niyang magsuot nito mamaya. Casual na sumagot si Caroline, na sinasabing hindi siya ang unang taong nagtanong sa kanya niyan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay nakatuon sa pag-iwas sa mga atake sa halip na harangan ang mga ito. Kaya, naniniwala siyang ang baluti at mga kalasag ay magpapabagal lamang sa kanya. Sa wakas, ipinakilala ni Sofia ang kanyang sarili. Siya lamang ang nagbigay ng maayos at magalang na pagpapakilala na nakatulong kay Orhan na medyo makapagpahinga. Hindi nagtagal, sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay papasok sa dungeon. Nang makapasok na sila sa loob, nakaramdam si Orhan ng ginhawa. Ang malakas na usapan ng mga estudyante ay humupa at ang katahimikan sa dungeon ay sa wakas ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Habang pasulong sila, nagsimulang magtanong si Caroline kay Orhan ng maraming tanong. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng pagiging nasa hero party at kung bakit siya nagpasyang umalis. Walang balak si Orhan na ibunyag na siya ay talagang pinalayas, kaya malamig niyang sinabi sa kanya na wala siyang pakialam dito. Habang nagpapatuloy sila sa loob, biglang lumitaw ang 2 demonyong lobo sa likuran nila at sumugod na may malinaw na layuning pumatay. Napansin agad sila ni Orhan, ngunit hindi man lang siya nag-abalang iangat ang isang daliri. Ang mga spell na patibong na inilagay niya kanina ay gumana, nahuli ang mga demonyong lobo at agad silang pinapatay. Ang mga spell na patibong na ito ay napakahirap matukoy ng mga kaaway hanggat hindi sila na-trigger. Naniniwala si Orhan na ito ay isang mahusay na paraan upang harapin ang mga halimaw na umaatake mula sa likuran nang hindi pinapabagal ang grupo. Limitado ang oras at ayaw niyang sayangin ito sa mga hindi kinakailangang laban. Nagpatuloy sila sa pag-usad at kalaunan ay nakarating sa ika-20 palapag. Sa buong paglalakbay, maingat na pinagmasdan ni Orhan kung paano lumaban at nagtutulungan ang grupo. Noong una, inakala niyang si Logan ay isang arrogant lamang na baguhan na masyadong madaldal.
Gayunpaman, matapos siyang mapanood sa aksyon, kinailangan aminin ni Orhan na si Logan ay may tunay na talento bilang isang enchanter. Kung patuloy na uunlad si Logan sa ganitong bilis, naniniwala si Orhan na sa kalaunan ay mahahawakan niya ang isang A-rank party. Ang tanging tunay na problema kay Logan ay mahina pa rin siya sa pagbibigay ng malinaw na mga utos sa panahon ng labanan. Mabagal at minsan ay nakakalito ang kanyang mga utos, na maaaring maglagay sa grupo sa panganib. Gayunpaman, tiwala si Orhan na ito ay isang bagay na pagbubutihin ni Logan habang nagkakaroon siya ng mas maraming karanasan sa paglipas ng panahon. Kung tungkol kay Carolyn, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang bilis, na perpektong akma sa kanyang tungkulin dahil nakikipaglaban siya bilang isang dodge-based defender. Gayunpaman, mayroon din siyang dalawang pangunahing depekto. Ang una ay sumusugod siya patungo sa mga halimaw ng hindi nag-iisip, sumusugod sa sandaling makakita siya ng kalaban ng hindi humihinto upang husgahan ang sitwasyon. Ang pangalawang issue ay ang kanyang pagpili ng mga armas. Gumagamit lamang siya ng dalawang dagger. Bagamat akma ang mga ito sa kanyang mabilis na estilo ng pakikipaglaban, kulang ang mga ito sa mapanirang kapangyarihan na maaaring kailanganin ng grupo sa mas mahihirap na labanan. Hindi gaanong namumukod tangi si Sofia kumpara sa iba sa unang tingin, ngunit pagkatapos ng ilang laban, napagtanto ni Orhan na mas mahusay siya kaysa sa isang karaniwang baguhan. May tendensya siyang lumaban sa paraang pasibo, pinipigilan ang sarili. Ngunit naniniwala si Orhan na magbabago ito kapag mas naging komportable na siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Bukod pa riyan, wala siyang anumang malubhang pagkakamali sa pagiging baguhan na pumipigil sa kanya, na siyang dahilan kung bakit tunay na interesado si Orhan na makita kung paano siya lalago sa hinaharap. Di nagtagal, natalo ng mga escort team sa unahan nila ang boss ng ika-20 palapag. Dahil natalo ang boss, naghanda ang lahat para lumipat sa ika-21 palapag. Ipinaalam ni Selma sa mga estudyante na ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay irehistro ang ika-20 palapag sa kanilang mga guild card, at doon na magtatapos ang pagsasanay para sa araw na iyon. Sinunod ng mga estudyante ang kanyang mga tagubilin at nagpas siyang tapusin na ang araw. Kinabukasan, nagising si Orhan at napansin ang isang pahayagan na nakalapag sa malapit. Habang binabasa niya ito, nakakita siya ng isang artikulo na nag-aanunsyo na ang grupo ng bayani ay nakahanap na ng isang bagong enchanter. Kinukumpirma nito na ang balita ng kanyang pagkatanggal sa grupo ay kaalaman na ngayon ng publiko. Nakaramdam si Orhan ng matinding pagkainis at pagkadismaya. Sana ay hinintay na lang nila matapos ang ekspedisyon ng pagtuturo bago ito ibunyag sa publiko dahil nag-aalala siyang baka magbago ang pananaw ng mga estudyante sa kanya pagkatapos nilang mabasa ang artikulo. Gayunpaman, alam niyang walang mababago ang pag-aalala. Kaya, isinantabi niya ang kaisipang iyon at tumungo sa dungeon para sa aralin sa araw na iyon. Habang papunta roon, biglang hinarang si Orhan ng isang pamilyar na tao. Isa sa mga dating miyembro ng kanyang grupo, si Luna, ang lumapit sa kanya at desperadong hiniling na bumalik siya sa hero party. Hindi nagulat si Orhan sa kahilingang ito dahil alam niyang mataas ang tingin sa kanya ni Luna. Gayunpaman, mahinahon niyang sinabi rito na wala siyang balak bumalik sa party. Dahan-daang hinawakan ni Luna ang kanyang mga kamay at ipinaalala sa kanya ang pangakong minsan nilang ginawa na sabay na linisin ang dungeon. Nang marinig ang mga salitang iyon, may kung anong pumutok sa loob ni Orhan. Mariin niyang hinila ang kanyang mga kamay at tinalikuran ito. Habang naglalakad siya palayo, ipinaalala niya sa sarili na ang sabay na pagtatapos ng dungeon ay isang pangarap ni Luna, Oliver, at niya. Noong mga bata pa sila, talagang gusto niyang manatili silang tatlo nang magkasama at tuparin ang pangakong iyon ng magkatabi. Pero ngayong nagbago na ang lahat, sa wakas ay natanggap na ni Orhan na may mga pangarap na mas mabuting iwan na lang bilang panaginip at wala ng iba. Naalala niya kung paano nabanggit sa artikulo na siya ay pinalayas mula sa Heroes Party dahil mahina siya. At nang makarating siya sa tagpuan, napagtanto niya na pinag-uusapan siya ng lahat. Binati niya ang mga baguhan, ngunit napansin niyang iba na sila kumpara kahapon. At humingi ng paumanhin si Selma sa paggamit sa kanya upang magbigay inspirasyon sa kanila dahil hindi niya alam na pinalayas siya sa Heroes Party. Nangako siyang susuportahan ang lahat, at iniisip pa rin ng ibang mga escort na kahanga-hanga siya dahil nang makarating siya sa ika-74 na palapag. Kinausap niya ang mga miyembro ng Group 10 tungkol sa balita at inakala ng mga babae na puno ito ng kasinungalingan. Ngunit tinanong siya ni Logan kung totoo ito. Kaya inamin niya na pinalayas siya dahil mahina siya at hindi siya ang bayaning inaasahan ng lahat ngayon. Ngunit alam ni Sofia na malakas siya dahil natalo niya ang kawon ng mga orc sa isang iglap. Ipinaliwanag niya na sapat ang kanyang lakas upang dalhin ang lahat sa palapag 51 at sinabi na maaaring hindi na siya isang bayani, ngunit nangangako pa rin siyang paprotektahan sila. Nagtiwala sa kanya ang mga babae, ngunit nagsimulang questionin ni Logan ang kanyang lakas at inisip na isa siyang hangal dahil sa pagiging excited kahapon. Bumalik sila sa dungeon at alam ni Orhan na ang kanilang layunin ay lumipat mula sa 21st floor patungo sa 35th floor, ngunit dapat niyang hayaan ang mga recruit na manguna hanggang sa makarating sila sa 31st floor.
Napatay ni na Sofia at Carol ang mga halimaw na nasa kanilang daan, at nang makarating sila sa ika-31 palapag, nakatagpo nila ang isang grupo ng mga goblin, kaya inutusan ni Orhan ang lahat. Pinalakas ni Logan ang mga babae at pinatay ni Carol ang mga goblin, ngunit natarante si Sofia nang makita niya ang isang orc dahil mayroon siyang emosyonal na pinsala mula noong inatake siya. Nagsimula itong maglakad patungo sa kanya at nagtaka si Logan kung bakit walang ginagawa si Orhan, iniisip na dahil hindi siya maaasahan. Ngunit bigla niyang ginamit ang kanyang debuff spell upang pabagalin ang orc at sinabihan si Sofia na kumalma dahil hindi siya nakikipaglaban ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang fire javelin upang pabagsakin ang orc, na nagpahanga kay Orhan dahil hindi niya alam na kaya pala nitong gumamit ng advanced magic, at pinuri niya ito sa nagawang ito. Nakarating sila sa ika-35 palapag kung saan nakakita sila ng isang higanting gagamba, at inakala ni Logan na hindi sila sapat ang lakas para talunin ito, ngunit binigyan siya ni Orhan ng karaniwang utos na i-buff ang iba. Sumugod si Carol at hiniwa ang likod nito, ngunit sinabihan siya ni Orhan na mag-ingat dahil ito ay makamandag, at nagawa niyang iwasan ang mga atake nito habang pinapanatili niyang abala ang gagamba. Ginamit ni Sofia ang kanyang wind cutter upang hiwain ang mga binti nito at nagsimulang magdiwang si Carol. Ngunit sinabi sa kanya ni Orhan na hindi pa ito tapos at inutusan si Logan na i-buff ang kanyang lakas at teknikal na kasanayan habang hinawakan siya ng gagamba gamit ang sapot nito. Napansin ni Orhan na dapat ay sapat ang kanyang lakas para putulin ang sapot nito. At napagtanto ni Logan na hinulaan na niya ang lahat, ngunit nahihirapan pa rin siyang makawala. Inutusan ni Orhan si Sofia na maghanda ng isang palaso na bato at sinabi kay Logan na malapit nang mawala ang kanyang mahika, kaya kailangan niya itong i-buff muli. Napagtanto ni Orhan na 3 spell lang ang magagamit ni Logan ng sabay-sabay. Kaya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang support magic upang mapabuti ang talas ng mga kutsilyo ni Carol, na nagbigay daan sa kanya upang makawala. Nagpatawag si Sofia ng isang palaso na bato at ginamit ito upang durugan ang gagamba. Kaya, ipinagdiwang ng mga batang babae ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Orhan kay Logan na nanalo sila salamat sa kanyang support magic at nagpasalamat siya kay Orhan sa pagbabantay sa kanila, ngunit sinabi niya na oras na para bumalik. Pagkatapos nilang umalis sa dungeon, pinuri ni Selma ang lahat sa paggawa ng mahusay na trabaho at ipinaalala sa kanila na bukas ang kanilang huling araw, kaya kailangan nilang magpahinga at maging handa para dito. Inimbitahan ni na Anthem at Bernard si Orhan na kumain ng hapunan kasama nila, at napagtanto niya na hindi sila nababagabag sa balita, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila. Nakita natin si Logan kasama ang mga batang babae sa isang karwahe at tinanong niya si Sofia tungkol sa oras na iniligtas siya ni Orhan. Kaya, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa wind blast at support magic na ginamit niya upang talunin ang mga orc. Alam ni Logan na gumamit siya ng sharpness up, na siyang parehong galaw na ginamit niya upang tulungan si Carol na makalaya. Ngunit nagtataka si Logan kung gumagamit ba siya ng espada dahil ang spell ay maaari lamang gamitin sa mga armas. Kaya, ipinaliwanag ni Sofia na gumamit siya ng espada upang sugpuin ang mga orc at nabanggit na siya ay naging isang attacker pagkatapos niyang umalis sa grupo ng mga bayani, na nagpahanga kay Logan. Sa tingin niya ay hindi ito makatuwiran dahil si Orhan ay tila isang perpektong enchanter at naalala niya kung paano ang kanyang mga utos ay palaging nasa tamang direksyon. Naisip niya ang spell na ginamit ni Orhan sa orc at alam niya na ito ay isang debuff na napakahirap gawin kaya't kahit si Selma ay bihirang gamitin ito, ngunit madali itong nagamit ni Orhan. Naalala ni Logan ang kanilang laban sa gagamba at sa palagay niya ay perpekto ang kanilang formation dahil sinabi sa kanila ni Orhan kung ano ang gagawin. Alam ni Logan na hinulaan niya ang huling pag-atake ng gagamba dahil sinusuri niya ang sitwasyon habang ang lahat ay nakikipaglaban. Kaya napagtanto ni Logan na siya ay napakatalino. Nagtataka siya kung bakit naging isang attacker si Orhan. At ikinwento sa kanya ni Sofia kung paano niya agad nalipol ang mga orc. Kaya napagtanto ni Logan na isa rin siyang bihasang swordsman. Napagtanto niyang mali siya tungkol sa kanya dahil inakala niyang basura si Orhan matapos niyang mabasa ang artikulo ng balita, ngunit sa totoo lang ay isa siyang henyo na kayang gawin ang lahat. Nang gabing iyon, naghapunan si Orhan kasama sina Anthem at Bernard, na nagsabing babayaran nila ang pagkain. At tinanong nila siya tungkol sa kanyang oras sa party ng mga bayani. Kaya, sinabi niya sa kanila na wala siyang oras para magsaya dahil palagi siyang abala, at sa tingin nila ay katawa-tawa ang artikulo ng balita, kaya gusto nilang kalimutan niya ito. Tinanong nila siya kung bakit siya naging isang attacker. Kaya, ipinaliwanag niya na dati siyang swordsman sa party ng mga bayani, at sinabing matagal na niyang gustong gumamit ng espada mula pa noong bata pa siya. Inihayag niya na na-inspire siya sa kanyang lolo na nagbabagsak sa isang halimaw na sumalakay sa nayon. Ngunit nagtataka sila kung bakit siya naging isang enchanter. Kaya ipinaliwanag niya na nahihirapan silang umunlad sa mas malalalim na palapag dahil mas malakas ang mga halimaw at napagtanto nila na kailangan nila ng isang enchanter sa kanilang grupo. Siya ang may pinakamataas na kakayahan para dito. Kaya siya ang napili para sa papel. At sa tingin ni Anthem ay tama ang ginawa nila dahil nakarating sila sa ika-74 na palapag. Ngunit sa tingin ni Orhan ay nagkamali sila.
Kaya, tinanong siya nina Anthem at Bernard kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit humingi siya ng paumanhin sa labis na sinabi at inisip na ang grupo ng bayani ay hindi kailanman makakalampas sa ika-74 na palapag. Tinanong siya ni Bernard tungkol sa kanyang ideal na swordsman. Kaya, ipinaliwanag niya na isa itong taong may iba't ibang kasanayan na kayang dumaan sa mas malalim na palapag ng mag-isa, sinasabing ito ang uri ng adventurer na gusto niya. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy si Orhan patungo sa kuweba, iniisip kung paano ito na ang magiging huling araw niya sa pamumuno sa mga batang grupo at nakita niya si Sofia at ang iba pa na naghihintay sa kanya hindi kalayuan sa pasukan. Mainit nila siyang binati, at naramdaman na niya na tila mas may tiwala sa kanya ang grupo ngayon kaysa noong nakaraang araw. Kahit si Logan ay tila mas bukas at nagtitiwala sa kanya. Nagsalita si Carol, na sinasabing dahil ngayon na ang huling araw, may gustong sabihin si Sofia sa kanya at sinimulang sikuhin si Sofia, pinipilit itong sabihin ang kanyang saloobin. Ngunit tila natatakot at nahihiya si Sofia na sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Lumalabas na habang naliligo kagabi, sinabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang makarating sa tuktok. Bago pa man niya magawang sabihin ang kanyang nararamdaman kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabi kay Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago umalis. Habang naglalakad patungo sa iba pang mga gabay, narinig niya ang isang grupo ng mga baguhan na pupunta rin sa mga dungeon ng grupo ng bayani ngayon. At magsasagawa sila ng trial run kasama ang kanilang bagong grupo upang matiyak na magkakasabay silang nagtatrabaho. Iniisip ni Orhan kung aling palapag ang susubukan nila at hindi nagtagal ay nalaman niya na hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag, na siyang ika-74 na palapag, kundi magsisimula lamang sila sa ika-72 palapag upang matiyak na gumagana ang kanilang bagong grupo ayon sa nararapat. Nabigla si Orhan nang marinig ito dahil sa palagay niya ay hindi dapat magsimula ang grupo ng mga bayani sa ika-72 palapag, lalo na't may bagong kandidato sa halip na siya at dapat sana nilang subukang dumaan muna sa ilan sa mga mas mababang palapag upang maunawaan ang kanilang pagtutulungan. Sa huli, napagpasyahan niya na sayang lang ang oras para isipin niya ang grupo ng mga bayani at sa halip ay dapat siyang mag-focus sa kung ano ang kanyang nais makamit. Pagbalik sa ika-72 palapag, si Oliver, ang pinuno ng grupo, ay nag-hype sa kanyang grupo, na sinasabing hindi sila dapat magkaroon ng problema sa paglusot sa mga dungeon na ito, ngunit dapat pa rin silang maging alerto. Pagkatapos ay humarap siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly, na isang enchanter na may berdeng buhok. Sinabihan siya ng tangke na ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin habang ang hangal na salamangkero ay nagsalita na si Philly ay hindi isang jack of all trades na jackass tulad ni Orhan, kaya wala silang dapat problema. Pagkatapos ay humarap si Oliver kay Luna na hindi pa nagsasalita dahil sa tahimik na pagsuway dahil ayaw niyang umalis si Orhan. Ngunit naniniwala si Oliver na pagkatapos ng pagtakbo sa dungeon na ito, kahit si Luna ay kailangang sumang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumalabas na hindi man lang kasama si Luna sa plano nina Oliver at ng iba pa para palayasin si Orhan sa gang. Nalaman lamang niya ito nung gabing binabati ni Oliver si Philly sa pagpasok sa party at nagdaos ng welcome party bilang parangal sa kanya. Pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, na sinasabing ngayon na mayroon na silang tunay na enchanter sa halip na isang walang kwentang jack of all. Dapat nilang tapusin ang dungeon at makarating sa ika-100 palapag ng mabilis. Sinabi pa nga ni Ann kay Philly na marami silang pera, pero si Orhan ay maingat sa paggastos kaya hindi talaga ginamit ang lahat para sa kanilang personal na pangangailangan. Medyo naiilang si Philly, at tinanong kung ang pondo ng party ay hindi lang para sa party at hindi para sa anumang personal na gamit. Ngunit hindi umimik si Ann at sinabing marami silang pera at para saan pa ang pera kung hindi mo nga alam kung paano ito gagastusin. Nagsalita si Oliver sa kalagitnaan at sinabi sa kanila na dapat na nilang tapusin ang mga usapan tungkol kay Orhan ngayon at magpatuloy na dahil wala na siyang kaugnayan sa kanila sa puntong ito. Habang itinataas nila ang kanilang mga baso bilang parangal sa pagsali ni Philly sa kanilang party, pumasok si Luna sa silid ng hingal na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong makausap. Bigla niyang napansin si Philly na hindi niya kilala sa puntong ito, at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi sa kanya ni Oliver na maaari at dapat silang mag-usap dito mismo sa harap ng lahat. Kaya walang pagpipilian si Luna at sinabi sa kanila na narinig niya lang na si Orhan ay pupunta sa isang raid kasama ang mga Night Silver Rabbits at tinanong kung paano ito naging posible. Parehong nalito sina Derek at Ann nang tanungin ni Ann kung paano siya makakasali sa mga Night Silver Rabbits sa loob ng 3 araw kahit na sinabihan na nila siya kung gaano siya kahina. Sinabi ni Derek na malamang iwinawagayway pa rin niya ang kanyang S-rank badge na utang niya sa grupong ito at dahil doon niya nakuha ang trabaho. Nalito si Luna at nagtanong kung ano ba ang pinag-uusapan nila nang sabihin ni Oliver na kumalma siya at makinig. Bago pa man siya makapagpatuloy, sumingit si Ann sa usapan at sinabi kay Luna na ang walang kwentang si Orhan ay umalis na sa grupo 3 araw na ang nakakaraan. Nagulat siya sa balitang umalis si Orhan sa grupo at napaisip siya ng malakas kung tuluyan na bang sumuko si Orhan sa kanila. Ngunit si Derek, ang higanteng hangal, ay nagbuka ng kanyang bibig at sinabi sa kanya na kabaligtaran ang nangyari.
Hindi umalis si Orhan sa grupo. Sila ang pilit na nagpatalsik sa kanya sa grupo dahil isa siyang talunan. Nagulat si Luna at lumingon kay Oliver, at tinanong kung ito ba ang totoo. Kalmadong sumagot si Oliver na nagsasabi sila ng totoo at sinubukang ipakilala siya kay Philly, ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, at sinabing nilinaw nito na tututulan niya ang sinumang pumalit kay Orhan, na ikinainis ng walang utak na tank, na sumigaw sa kanya na tumahimik habang sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma ni Oliver si Derek, at sinubukang makipag-usap kay Luna, at sinabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang grupo, at magiging pabigat lang ito sa kanila sa puntong ito. Sinabi ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa alinman dito dahil si Orhan ang sentro ng grupo at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating dito, at sinabi kay Oliver na wala silang paraan para magpatuloy kung wala siya. At sinabi niya na siya lang ang nag-iisip na espesyal si Orhan at wala nang magagawa ngayon dahil nagawa na ang desisyon at natanggal na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan ang mga agarang plano ngayon, at sinabing dahil ito ang unang pagkakataon na magtutulungan silang lahat kasama si Philly, magsisimula sila sa ika-72 palapag at pagkatapos ay dahan-daang aakyat sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ni Luna ang plano, sinasabing wala siyang death wish tulad ng tila mayroon ang iba. Natawa si Derek dito, at sinabing paano sila magkakaroon ng death wish kung magsisimula sila sa ika-72 palapag gayong nagawa na nilang makarating sa ika-74 na palapag. Sumagot si Luna na kahit na si Philly ay isang bihasang enchanter, dapat silang magsimulang magtrabaho mula sa mas mababang palapag at pagkatapos ay marahil ay pumunta sa mas mataas na palapag. Muling sinabi ni Derek, gamit ang makapal niyang bungo, na nalampasan na nila ang palapag 73, kaya bakit sila magsisimula sa mas mababang palapag? Sinabi ni Luna na baliw sila na isipin na dahil ang ika-72 palapag ay naglalaman ng itim na dragon at halos hindi nila ito malampasan noong huling beses na nakipaglaban sila dito. Natawa si Anne at sumagot na noong panahon na yun mayroon silang isang mahinang enchanter sa kanilang koponan at ang pakikipaglaban sa dragon sa pagkakataong ito ay dapat na madali. Sinasabi ni Oliver na titignan lang nila kung gaano sila kahusay magtulungan at wala nang iba pa para hindi na talaga nila kailangang labanan ang itim na dragon. Sinubukan ni Luna na mga tuwiran na kahit noon pa man ay dapat silang magsimula sa mas mababang antas. Ngunit pinutol siya ni Oliver at sinabing ang desisyon ay nagawa na at hindi na ito maaaring baguhin ngayon. Sa kasalukuyan, ang grupo ng mga bayani ay haharap laban sa Mammoth ng ika-72 palapag, na madaling natalo noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan sila rito. Tumakbo si Oliver papunta sa Mammoth at sinubukang hampasin ito gamit ang kanyang espada, ngunit nagawang harangan ng Mammoth ang atake, itinulak si Oliver pabalik sa Tagwan habang si Derek ay naghahanda para sa anumang kontra-atake. Nang nasa likod na ng Tagwan, nauubos ang buff ni Oliver, at napagtanto niya na sa tuwing nauubos ang mga buff, parang nabibigatan ang kanyang katawan ng napakaraming bigat. Tumingon siya at tinanong si Philly kung bakit mabilis na nauubos ang kanilang mga buff. Sumagot si Philly na hindi pa niya alam kung paano sila lumalaban ng sama-sama, kaya dapat ay bumuti ito. Medyo ikinagulat ito ni Oliver nang maalala niya kung paano nalaman ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob ng unang ilang oras ng kanilang unang araw na magkasama sa dungeon. Biglang gumamit ang Mammoth ng isang energy blast na nakatutok kay Derek, na sinubukang harangan, ngunit nadulas, at ang beam ay na-redirect kay Anne, na sumigaw kay Derek dahil sa pagiging tanga. Maging si Derek ay nagtataka kung bakit ang kanyang mga pagharang ay hindi kasing epektibo ng power blast na ito na dapat sana ay madali para sa kanya na harangan. Nagpasya si Anne na sumali sa labanan at pinaputukan ang halimaw gamit ang kanyang mga fire blast, ngunit bahagya nilang kiniliti ang Mammoth, na ikinalito ni Oliver, at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito, ngunit sumagot si Anne na ginagawa niya ang karaniwan niyang ginagawa, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila mas mahina ang kanyang mga atake. Sinabihan ni Oliver si Philly na palakasin muli ang magic damage ni Anne, at ginawa niya ang sinabi sa kanya. Ngunit kahit sa pagkakataong ito nang gamitin ni Anne ang kanyang fire blast sa Mammoth, wala itong iniwang kahit isang gasgas. Bilang pagganti, ginamit muli ng Mammoth ang kanyang power blast at muntik nang tamaan si Anne, na halos hindi makapagtago sa likod ng bato. Natigilan si Oliver dahil ang mahika ni Philly ay dapat na mas malakas kaysa kay Orhan. Ngunit gayunpaman, nabubugbog sila laban sa halimaw na ito na hindi naman nila nahirapang harapin noong huling beses na naglaban sila. Isa pang power beam na nakatutok sa kanya ang nagpabalik sa kanya sa realidad ng bahagya niya itong naiwasan habang ang susunod na beam ay hinaranggan ni Derek. Sinabihan ni Oliver si Anne na guluhin ang halimaw, ngunit hindi pinalad si Anne dahil napigilan siya ng halimaw at umatake, na napilitan siyang tumakbo pabalik. Agad na lumingon si Oliver kay Philly at sinabihan siyang bantayan ang pag-atake ng halimaw at bigyan sila ng babala. Sumagot si Philly na imposibleng gawin niya yon habang ginagawa ang lahat ng iba pang mga bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Oliver na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang daloy ng labanan. Sumagot si Anne sa kanya na sinasabing wala siyang silbi at hindi nila dapat siya isinama sa grupo.
Napagtanto ni Oliver na wala sa kanila ang tila kasing lakas ng dati, at hindi niya man lang kayang hugatin ang buong lakas ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ni Philly ay dapat magbigay sa kanila ng napakalaking lakas. Kaya, ano nga ba ang nangyayari? Bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, lumabas ang itim na dragon mula sa kailaliman ng mga dungeon at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Nagsimulang pagpawisan si Luna dahil sa takot at sumigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa, dinurog ang mammoth sa ilalim niya nang walang anumang problema. Nabigla si Oliver habang nagtataka kung bakit lumalabas ang itim na dragon sa kanyang lugar at hindi ito dapat mangyari. Ngunit tumanggi pa rin siyang umalis, sinasabing natalo na nila siya ng isang beses at uulitin nila ang lahat. Agad na pamwesto si Derek upang harangan ang atake ng fireball nito, ngunit sa kanyang pagkagulat, wala na siyang gaanong lakas at agad na napalipad palayo. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang fireball, ngunit kahit na nagtago sa likod ng isang bato, siya ay sumabog at napabagsak. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas. Ngunit sinabihan lang ni Oliver si Philly na palakasin ang kanyang pinakamalakas na atake laban sa fireball ng dragon at sabay na umatake. Halos hindi niya mapigilan ang sarili niya nang siya ay matanggal sa shockwave. Napaluhod siya at nalilito at natulala, hindi alam ang gagawin. Ngunit mabilis siyang tinipo ni Luna at sinabihan na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal kung hindi ay mamamatay sila rito. Gayunpaman, sinabi ni Philly na ang emergency teleport ay direktang magpapadala sa kanila sa isang mas mababang ranggong boss room at kailangan nilang labanan ito. Ngunit sinabi ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Sumang-ayon si Oliver at kinuha ang iba pa niyang kasama at binuksan ang portal para makatakas. Ngunit bago pa sila makalusot dito, sumugod ang dragon at umatake, itinulak sila pabalik at sa kanilang labis na pagkatakot, pumasok sa portal bago nawala. Noong una ay inakala ni Derek na ito ang ikabubuti. Ngunit sinabi sa kanila ni Luna na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari at ngayon ay may isang mababang ranggong adventurer party na mamamatay sa kamay ng dragon. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik sa guild at pilitin silang i-teleport ang sinumang nasa dungeon. Pumayag si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas. At doon sinabi sa kanila ni Luna na ang dahilan kung bakit sila nanghihina ay dahil nakabuo si Orhan ng ilang orihinal na spell na nagpapataas ng lakas ng alinman sa kanyang mga magic attack ng 50 beses. Nabigla si Philly dahil kahit si Selma ay nakakagawa lamang ng 10 beses na pagtaas, ngunit sinabi sa kanila ni Luna na iyon ang totoo at iyon ang dahilan kung bakit nila naramdaman na sila ay masyadong malakas. Sa katunayan, malakas lamang sila kung kasama nila si Orhan. Kung hindi, sila ay walang iba kundi isang pangkaraniwang grupo ng mga adventurer. Gayunpaman, tumanggi si Oliver na maniwala doon at nangakong papatayin ang dragon nang wala si Orhan habang tumatakbo silang lahat patungo sa guild house, umaasang wala pang kinitil na buhay ang dragon. Pagbalik sa ika-50 palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang grupo na kapag narating na nila ang ika-51 palapag, matutupad na ang kanilang layunin at babalik sila para sa araw na iyon sa tulong ng teleportation crystal. Tumango ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo bilang pagsang-ayon, ngunit nakaramdam si Orhan ng hindi magandang kutob tungkol dito. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang mali. Pagkatapos ay tumangala siya sa madilim na kalangitan na may mga ulap na natatakpan ang araw at nagtaka kung bakit niya nararamdaman ito. Tila maayos naman ang lahat ngayon. At sa lalong madaling panahon, lalaban na nila ang floor boss, na hindi naman magiging malaking problema para sa sinuman sa mga gabay. At pagkatapos ay maaari na nilang tapusin ang kanilang araw at umuwi dala ang kanilang misyon, isang ganap na tagumpay. Kaya bakit nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na nagbabala sa kanya na may nangyaring mali at dapat na silang umalis ngayon din? Ang boses ni Carol ay sumira sa kanyang iniisip habang tinatanong niya si Orhan kung anong uri ng mga halimaw ang inaasahan nilang makakalaban sa pagkakataong ito. Napansin ni Orhan ang pananabik sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na siya ay dapat na isang tangke na ang pangunahing trabaho ay protektahan ang kanilang iba pang mga kasamahan sa koponan. Hindi niya dapat basta-basta sugurin ang mga kalaban sa pag-asang mapatay silang lahat ng mag-isa. Tila hindi sumasang-ayon si Carol at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban ng mag-isa, teknikal niyang pinapadali ang trabaho ng kanyang mga kasamahan sa koponan at hindi sila mapapahamak. Bukod dito, naniniwala siya na ang trabaho ng isang tangke ay ang maging nasa unahan, at iyon ang ginagawa niya sa bawat pagkakataon, at agad siyang humingi ng mas maraming payo kung paano siya mas makakalaban. Bumantong hininga si Orhan dahil sa pagod at sinabi sa kanya na dapat na niyang simulan matuto kung paano magtrabaho bilang isang koponan sa halip na subukang gawin ang lahat ng mag-isa. Habang mas maaga niyang matutunan ang lahat ng ito, mas makabubuti para sa kanya sa hinaharap kung ang tanging paraan para umunlad ay ang umasa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Hindi talaga gusto ni Carol ang tunog nito at iniisip na nakakabagot ito. Ngunit sinabihan siya ni Logan na magbigay pansin at magpasalamat sa pagtanggap ng napakagandang payo. Inaangkin niya na kahit ang mahusay na adventurer na si Albert ay nagsabi na ang pagtutulungan ay kinakailangan.
Ibinaling ni Orhan ang kanyang atensyon sa munting blondie at tinanong kung ang tinutukoy niya ay si Albert mula sa Night Rabbit clan. Natuwa si Logan nang malaman niyang may iba pang nagbabasa sa halip na umakto na parang barbaro sa isang dungeon sa lahat ng oras. Sinabi ni Orhan na sa palagay niya ay malamang na alam ng lahat ang tungkol sa dakilang Albert dahil siya ang hindi maikakailang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits at pinaniniwalaang namatay siya sa pakikipaglaban sa itim na dragon sa ika-72 palapag noong nakaraang taon. Sinasabi ni Logan na kahit sa kanyang pagkamatay, si Albert ay naging isang alamat na maaalala magpakailanman. Gayunpaman, medyo nalungkot si Carol nang tahimik niyang sinabi na namatay si Albert sa pagsisikap na protektahan ang isa sa kanyang mga kasama, kahit na trabaho ng tangke ang gawin yun. Nagdilim ang kanyang kalooban habang patuloy niyang sinasabi na alam niya na ang kanyang pagkamatay ay mangangahulugan ng pagkawala ng mga ngiti sa kanyang pamilya, ngunit wala talaga siyang pakialam. Kaya naman iniisip niya na ang pinakamahusay na paraan ng pagiging isang tagapagtanggol ay ang panatilihing malayo sa iyo ang iyong pinuprotektahan sa lahat ng oras. Nagtapos siya sa pagsasabing kung lalaban siyang mag-isa sa frontline habang ang kanyang koponan ay naiiwan, hindi sila mapapahamak at makakatakas kung sakaling magkaroon ng masamang sandali. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at napagpasyahan niyang ito ay dahil sa ilang nakaraan. At bilang isang tagalabas, marahil ay hindi na siya dapat mag-alala pa. Nagpasya siyang bawasan ang sama ng loob at sinabi kay Carol na aasahan niya ito ngayon para harapin ang mga kalaban. At agad na nagliwanag ang mukha nito tulad ng dati habang sinabi niya rito na iwanan na lang ito sa kanya. Si Sofia, na gusto ng atensyon, ay agad na nagpasya na ibaling ang tingin ng lahat sa kanya. Habang sinusubukan niyang maging maingat at tinatanong si Orhan kung ano ang mga bagay na kulang sa kanya at kung paano siya uunlad bilang isang kasamahan sa koponan at bilang isang salamangkero. Nang marinig ito, sumang-ayon din si Logan, na sinasabing kahit si Orhan ay gustong malaman kung paano niya mapapabuti ang kanyang sarili. Sinabihan sila ni Orhan na kumalma at nagpatuloy sa ika-36 na palapag kung saan nagsimulang mag-warm up ang mga baguhan. Tinawag ni Selma si Orhan na sinasabing ngayon na ang kanilang huling araw at ang pinakamahirap sa ngayon. Kaya, kailangan nilang siguraduhin na walang mangyayaring mali at matagumpay na matatapos ang ekspedisyon. Pagkatapos ay humarap siya sa grupo ni Orhan at sinabing tila nagustuhan siya ng mga bata. At tapat na ibinahagi ni Orhan na pagkatapos ng artikulo sa pahayagan, naisip niya na malamang na nawala na ang lahat ng respeto na maaaring mayroon sila para sa kanya sa isang iglap. Ngunit lumabas na mali siya at ang mga batang ito ay mas matalino at mas independent kaysa sa kanilang hitsura. Sumang-ayon si Selma, na sinasabing ang grupong ito ay maaaring walang kontrol paminsan-minsan, ngunit mayroon silang magandang kinabukasan sa hinaharap. Sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay isang malaking dagok para sa kanilang clan, dahil siya ang bituin ng clan, at mabilis na nahulog ang kanilang clan. At doon na nanguna ang dating clan ni Orhan, ang grupo ng mga bayani. Sinabi ni Orhan na ang itim na dragon ay lubhang mahirap din para sa kanila at madali sana silang nawala ng isang tao sa laban ng iyon na maaaring tuluyang pumigil sa kanilang grupo. Sinabi ni Selma na ang butas na iniwan ni Albert ay nananatiling bukas at hindi pa nila ito naaayos hanggang ngayon at sa huli ay tinanong niya si Orhan kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo. Sinabi sa kanya ni Orhan na isang karangalan para sa kanya ngunit sumagot na ang isang grupo ay hindi nangangailangan ng dalawang enchanter, lalo na kung ang isa sa mga enchanter na iyon ay ang pinakamahusay na sorcerer sa kontinente. Namula si Selma, ngunit sumagot na hindi niya ibig sabihin bilang isang enchanter, kundi bilang isang swordsman. Nagulat siya rito, ngunit sinabi sa kanya ni Selma na oobserbahan niya siya ngayon at titingnan kung anong uri ng kasanayan ang mayroon siya bilang isang eskremador. Maya-maya pa, naghiwa-hiwalay na silang lahat sa kani-kanilang grupo, at si Orhan na lang ang naiwan kasama ang tatlong baguhan na dapat niyang bantayan. Tinanong ni Carol kung bakit sila naghihiwalay gayong ayaw niya sa ideya ng pagkawala sa labyrinth ng mga kuwebang ito. Tumawa si Orhan, at sinabing magandang ehersisyo ito para sa kanila dahil madalas na kailangang maghiwa-hiwalay ang isang grupo para masuri ang maraming daanan ng sabay-sabay at mahanap ang daanan patungo sa silid ng mga boss. Kaya naman ang mga clan na maraming miyembro ay laging may kalamangan dahil mabilis nilang masusuri ang buong sistema ng kuweba. Sinasabi ni Logan na si Orhan ay napunta na sa pinakamalalim na palapag na nakita ng sinuman. Kaya, hindi sila dapat maharap sa anumang problema rito. Habang pinalilibutan siya nina Selma at Carol, tinatanong kung ano ang hitsura ng dungeon sa mas malalalim na antas at kung anong uri ng mga halimaw ang makikita roon. Sumagot si Orhan na ang malalalim na palapag ay nagsisimula sa bandang level 72 at ang ecosystem ay nagbabago at nagiging isang mabatong bundok na may niebe na may madalas na blizzard, mga bagyo ng niebe, at mga butiki na nagkukubli sa dilim na naghihintay sa iyong pagtulog. Dahil dito, sinabihan sila ni Orhan na mag-focus sa gawain dahil ayaw niyang matarante sila sa puntong ito. At lumipat sila papasok sa dungeon. Tila walang laman ang buong kuweba na nagpaparamdam dito ng nakakatakot, at sinabi ni Logan na wala pa silang nakikitang kahit isang halimaw sa palapag na ito. Humarap siya kay Orhan at tinanong kung karaniwang ganito ang ika-40 palapag.
Umiling si Orhan habang tumitindi ang kanyang nararamdaman, iniisip kung tama ba ang kanyang kutob at talagang may mali sa dungeon ngayon. Nagsimulang magkagulo si Carol tungkol sa kung paano niya gustong labanan ang ilang halimaw nang mula sa likod ng isa sa mga bato, isang asul na goblin ang lumabas. Tuwang-tuwa si Carol na sa wakas ay nakakita ng isang halimaw at agad itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan ni Orhan na pigilan si Carol, ngunit masyado na itong nalalayo. Kaya, mabilis niyang ginamit ang kanyang agility down debuff upang bawasan ang bilis ng goblin, na nakatulong kay Carol na mapatay siya sa isang mabilis na pag-atake. Nagsimula siyang magdiwang, ngunit sinabihan siya ni Orhan na huwag sumugod sa mga kalaban nang hindi nag-iisip. Sinabi niya na ang mga asul na goblin ay talagang mabilis at malakas, at maaaring nasa panganib siya, na magpipilit kina Logan at Sofia na maalis sa posisyon at mapanganib din sila. Tinanggap ni Carol ang kanyang mga pagkakamali, kaya upang mapagaan ang damdamin nito, nagpa siya si Orhan na turuan siya ng isang estilo ng aktibong depensa, at ipinaliwanag na kailangan niyang tumuon sa mga galaw ng kalaban at umatake sa tamang sandali, na bago pa man nila mailunsad ang kanilang sariling pag-atake. Pipigilan nito ang kanilang pag-atake sa bawat nangyayari at bibigyan ang natitirang bahagi ng kanyang grupo ng isang hindi kapani-paniwalang kalamangan. Narinig ito ni Carol nang may pagkamangha, ngunit hindi nagtagal ay itinulak siya ni Logan sa tabi at humingi rin ng gabay. Sinabihan niya silang lumingon nang tumakbo sa kanila ang dalawang halimaw na lobo mula sa likuran bago pa man sila makalapit. Isang mahiwagang bitag ang gumana at tinusok sila sa katawan. Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat siyang magsimula sa mga trap spell, na magbibigay daan sa kanyang koponan na mag-focus sa kalaban na nasa harap niya sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang maaaring umatake sa kanila mula sa likuran. Masiglang naririnig ni Logan ang lahat habang iniisip niya sa kanyang isipan na gusto niyang maging isang salamangkero tulad ni Orhan sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Sofia at sinabihan siyang dapat niyang simulan matutunan kung paano gumamit ng dalawang magic spell ng sabay-sabay. Sumagot siya na parang komplikado ito, ngunit nangako si Orhan na hindi ito kasing hirap ng sinasabi nito at kahit sino ay maaaring gumamit ng dalawang mahiwagang spell ng sabay-sabay sa pamamagitan ng kaunting pagsasanay. Inaangkin niya na ang mga advanced level caster ay maaaring gumamit ng isang dosenang magic spell ng sabay-sabay. Nagulat si Sofia nang marinig ito at nagtanong kung bakit hindi niya matutunan kung paano gamitin ang mas malalakas na bersyon ng kasalukuyang magic na ginagamit niya. At ipinaliwanag ni Orhan na ang paggamit ng mas malalakas na magic attack ay nangangailangan ng oras upang maproseso ang mga ito at maihanda ang mga ito, na humahantong sa isang pulutong ng downtime kung saan sila ay ganap na mahina at wala talagang magagawa tungkol dito. Kung matututo siyang gumamit ng maraming spell, maaari niyang ihanda ang pangalawang spell ng maaga habang ang kanyang una ay malapit ng magpaputok. Sa ganitong paraan, ang kanyang oras ng paghinto ay halos wala ng saysay, at hindi na niya kailangang harapin ang anumang kahinaan sa kanyang mga laban. Dahil dito, sa wakas ay nakarating sila sa silid ng mga boss kung saan nagsasama-sama ang mga gabay at sinabihan ng mga baguhan na tumayo at manood habang kinakaharap nila ang boss. Pumasok si Orhan sa silid ng mga boss kasama ang iba at sinabihan silang mag-focus sa mga pag-atake dahil susubukan niya silang suportahan hanggat maaari. Dahil dito, nagsimula ang laban at agad na sumugod si Orhan sa opens iba habang sinasamantala niya ang perpektong sandali para umatake at tinamaan ang mga binti ng halimaw sa oras na aatake ito, dahilan para ito ay mapa-atras. Bago pa man maka-atras ang halimaw at mabawi ang kanyang balanse, naglagay na si Orhan ng bitag sa likod na lumilikha ng pader sa likod ng boss at pumigil sa kanya sa pag-iwas. Agad na gumamit si Selma ng multicast magic, lumikha ng 5 magic circles ng sabay-sabay at umaatake habang hinaharangan ng tangke ang atake at tinapos ng isa pang swordsman ang laban gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Namamangha ang mga baguhan habang natapos ang laban sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Logan sa katumpakan ng pakikipaglaban ng mga ranker na ito dahil walang nasayang na hakbang at perpekto ang lahat. Dahil dito, sumulong ang ekspedisyon, nilampasan ng isang palapag at sa wakas ay narating ang silid ng mga boss sa ika-50 palapag. Ang boss ay lumabas na isang higanting alimango na may halos hindi masisirang shell. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila at kung matatanggal niya ang higanting kuko ng alimango, makakayanan ito ng iba pa at makakauwi silang lahat para sa isang piging. Umiti si Orhan at inilabas ang kanyang espada, may kumpiyansang lumapit sa higanting halimaw, habang sinasabihan siya ng tangke na mag-ingat dahil ang shell ng alimango ay sinasabing napakatigas at napakahirap basagin. Tila walang pakialam si Orhan, habang tumatalon siya sa ere at ibinagsak ang kanyang espada sa kasukasuan ng alimango, walang kahirap-hirap na tinaga ang higanting kuko nito, na nag-alis sa isang banta na kailangan nilang mag-ingat. Nang mawala na iyon, madaling naharap ni Selma at ng iba pa ang halimaw at nagpalakpakan ang lahat ng sa wakas ay natapos na ang ekspedisyon at naghanda silang lahat para bumalik. Naputol ang kanilang pagdiriwang nang makaramdam si Orhan ng matinding panganib at biglang nabasag ang katotohanan at lumabas ang itim na dragon mula sa bitek na lumilipad patungo sa kanila. Tumaas ang dugo ni Orhan nang makita ang itim na dragon at sinigawan niya ang lahat na tumakbo.
Ngunit tila siya lang ang nakakapag-isip ng lahat dahil kahit ang ibang mga gabay na A-rank ay nanigas sa kanilang kinatatayuan dahil sa matinding pressure na kanilang nararamdaman. Hindi makagalaw ang mga A-rank, naisip niya kung bakit nangyayari ito. Bakit may malakas na halimaw na umaatake sa kanila sa mababang palapag? Si Selma lang ang nakakapag-isip ng kaunti ngunit kahit siya ay hindi makagalaw. Napagtanto niya na kailangan niyang manguna rito at ngayon din para matiyak na makakatakas ang mga baguhan sa halimaw na ito. Ngunit ang napakalawak na aura ng dragon ay tila nagpapabigat sa hangin, sumisipsip ng oxygen mula sa atmosphere. Habang iniisip ni Selma ang lahat ng mga kwentong nakakatakot na narinig niya tungkol sa itim na dragon, ang halimaw na nanghahunting sa mga adventurer at tuluyang pinapatay sila ng hindi makilala. Agad na nagsimulang mag-isip si Orhan ng mga paraan para makalabas sa nakamamatay na sitwasyong ito. Nang bigla niyang mapagtanto na natalo na nila ang boss ng level na ito, ibig sabihin kung maaabot nila ang kristal sa dulo ng kuweba na ito, ligtas silang makakapag-teleport pabalik. Iyon lang ang paraan para makalabas sa gulo na ito. Kaya, naisip niyang tipunin ang iba pa para suportahan ang kanyang mga plano. Ngunit nang lumingon siya para tawagin ang iba, napagtanto niyang lahat sila ay natigil sa isang kawalan ng ulirat, hindi maalis ang kanilang mga mata sa halimaw. Nakakatakot ito dahil natural na naaakit ang mga halimaw sa malalaking grupo ng mga tao. Kaya, gagawin din ito ng dragon. At kung hindi sila agad lalayo, agad silang malilipol. Sa isang iglap, naisip ni Orhan na marahil ay dapat na lang niyang subukang tumakbo patungo sa kristal dahil tiyak na makakaligtas siya rito ng mag-isa. Ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Nandidiri sa kanyang sarili at napagtanto na kailangan niyang makipaglaban sa dragon, upang bigyan ng iba ng oras upang ligtas na makatakas. Napagpasyahan niya na hindi niya sila pagtataksilan kahit ano paman at talunin ang dragon. Dahil doon, hinawakan niya ang kanyang espada at binunot ito ng may matinding determinasyon na pangalagaan ang mga taong pinapahalagahan niya. Sinigawan niya ang ibang mga gabay na pamwesto, na nagpatigil sa kanila sa kanilang kawalan ng ulirat. At bumalik din sa kanyang katinoan si Selma. Inutusan niya ang iba na gumawa ng depensibong galaw upang matiyak na ang mga baguhan ay ligtas sa panganib. At agad na nagsimulang kumilos ang mga A-rank adventurer. Gumawa ang salamangkero ng isang magic barrier upang matakpan ang pinsala ng atake ng dragon. Ngunit napagtanto ni Selma na ang kanyang mahika ay hindi sapat ang lakas upang pigilan ang pagsabog. Sa kabilang banda, walang takot na tumakbo si Orhan sa dragon, ngunit agad na naglagay ng sarili niyang protective spell upang palakasin ang mga gabay. Mabuti na lang at sapat na ito upang iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan, ngunit sila ay lubos na kinabahan, alam na kung wala si Orhan, sila ay magiging isang kumpol ng abo ngayon. Naiwasan ni Orhan ang atake ng dragon habang tactical na umatras, ngunit hindi binigyan ng dragon ng anumang bukas na pagkakataon na sumugod sa kanyang atake. Mabilis niyang binunot ang isang maliit na punyal at inihagis ito sa mata ng halimaw. Agad na ipinikit ng dragon ang sarili nitong mga mata upang maiwasan ang kanyang pagkabulag. Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Orhan nang gamitin niya ang sandaling yun upang tumalon sa dragon, layuning pugutan ito ng ulo gamit ang isang swing lamang ng kanyang espada. Ang hiwa ay lumikha ng isang napakalakas na pagsabog, na nagkalat ng alikabok at usok sa buong kuweba, na nagpaisip sa mga gabay na maaaring natalo niya ang halimaw. Ngunit alam ni Orhan ang higit pa roon at pinanatili ang kanyang pagbabantay. Habang nawawala ang alikabok, muling tumayo ang dragon na may sigaw ng galit, ngunit ganap na hindi nasaktan. Inutusan ni Orhan ang mga gabay na bantayan ang mga baguhan sa lahat ng panig at tiyaking walang sinuman sa kanila ang masasaktan sa anumang paraan. Habang inaalis niya ang atensyon sa dragon, mukhang hindi sigurado si Selma sa sitwasyon, ngunit ngumiti si Orhan at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil mayroon siyang plano upang harapin ang sitwasyong ito. Sinabihan niya ang mga baguhan na kumapit ng mahigpit at pagkatapos noon ay sumugod siya patungo sa dragon, na agad na sumugod sa kanyang nag-aalab na hininga at inatake si Orhan, na umiwas sa mga atake at nagsimulang umikot sa paligid ng halimaw, sinusubukang ilihis ito sa abot ng kanyang makakaya. Namangha sina Selma at ang iba pa sa husay at katapangan ni Orhan, lalo na't nagpasya siyang harapin ang dragon ng mag-isa. Napaisip si Selma sa sarili, iniisip kung tama ba ang desisyon na hayaan si Orhan na harapin ang nakamamatay na halimaw na iyon ng mag-isa, ang halimaw na pumatay sa makapangyarihang bayaning si Albert. Napagtanto niya na malaki ang kanyang pakialam kay Orhan sa puntong ito at sisirain siya nito kung may mangyari sa kanya. Nasa zone na si Orhan habang umiiwas siya sa sunod-sunod na atake at nagawa pa niyang i-reflect ang isa sa mga atake ng dragon, na lalong nagpagalit sa Dark Beast. Nabigla sina Logan at Sofia nang makita ang reflection magic dahil ngayon lang sila nakakita ng ganito mula noon. Ganito nga ang totoo, kahit ang pinakamahuhusay na mage sa mundo ay hindi kayang gawin yun dahil ang magical reflection ay isa sa mga orihinal na spell ni Orhan, na sumasalamin sa anumang magic attack sa umaatake ng doble ang lakas.
Sa kanyang pagkainis, ang kaliskis ng dragon ay napakatigas kaya kahit na nakakain na ito ng napakalakas na fire blast, nakatayo pa rin ito ng maayos, walang sugat. Napagtanto niya na wala na siyang ibang pagpipilian, at kailangan niyang sumubok ngayon. Mabilis siyang gumamit ng multicast status boost, na lumikha ng 6 na magic circles ng sabay-sabay at nagpapalakas ng kanyang potensyal. Humanga si Selma nang makita ito dahil kahit ang mga high-level mage ay nahihirapang gumamit ng multicast para sa higit sa 3 magic circles. Ngunit gumamit si Orhan ng 6 nang walang pawis. Iniisip niya kung dapat ba siyang tumulong dahil kahit na matapos niyang palakasin ang sarili niyang mga stats, hindi pa rin sapat ang lakas ni Orhan para harapin ang halimaw. Bago pa man siya makapagdesisyon, gumamit si Orhan ng pangalawang all-stat boost spell sa kanyang sarili bago gumamit ng isa pang boost. Sa kabuuan, pinarami at dinoble niya ang sarili niyang mga stats ng 6 na beses, na nagpatigil sa mga gabay dahil tila imposibleng magawa iyon ng sinuman. Nagsimulang magningning si Orhan na parang isang Super Saiyan na may kidlat na nakapalibot sa kanyang katawan at lahat. Tila hindi alam ng dragon kung ano ang nangyari kay Frieza sa kamay ng mga Saiyan, kaya patuloy nitong sinubukang atakihin si Orhan gamit ang isang buntot. Ngunit nawala si Orhan at lumitaw na nakasabit sa gilid ng napakabilis kaya't naisip ni Selma na parang nag-teleport siya doon. Naiwan si Selma na nanginginig ng mapagtanto niya ang tunay na potensyal ni Orhan, na lumampas na sa antas ng anumang support mage sa kasaysayan at literal na nililikaw muli ang paraan ng pagtingin ng sinuman sa mahika. Gamit ang sunod-sunod na orihinal na spell, bumagsak si Orhan sa lupa, ngunit nagsimulang lumabas ang dugo mula sa kanyang ilong. Alam niyang tumaas na ang kanyang mga stats ng higit pa sa potensyal ng tao, ngunit ang kanyang katawan ay tao pa rin, at hindi nito kayang tiisin ang bigat ng kanyang mga stats. Bukod dito, mabilis na nauubos ang kanyang mana dahil gumagamit siya ng 32 spell ng sabay-sabay, na napakabigat para sa kahit sinong caster na matagal na kayang tiisin. Alam niya na ang tanging pagkakataon niyang manalo ay ang gawin ang lahat at tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Kaya, tumakbo siya patungo sa dragon, iniiwasan ang mga atake nito at tumalon pataas para umatake mula sa itaas. Napagtanto ito ng dragon at agad na sinubukang hampasin siya gamit ang buntot nito. Ngunit hindi hangal si Orhan at nagawa niyang lumikha ng isang mana block na pwede niyang tantungan, na naging sanhi ng pag-miss ng dragon sa kanyang atake. Nagulat si Logan at nagtaka kung ito ba ay isa na naman sa kanyang mga orihinal na spell. Ginagamit ni Orhan ang espesyal na spell na ito ng kanyang tinatawag na Magic Convergence na maaaring sumipsip ng mana mula sa kapaligiran at mag-focus dito sa isang maliit na lugar. May parehong kakayahan si Oliver ngunit ginagamit niya ito ng buo sa opensa at iniiwan ang depensa kay Orhan sa bawat pagkakataon. Sinugod niya muli ang dragon at pinag-ibayo ang talas ng kanyang espada bago muling hiwain ang dragon. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at nagawang magpatama ng isang mapaminsalang atake sa leeg ng dragon, na tumagos sa kanyang makapal na baluti at nasira ang katawan sa ilalim ng lahat ng kaliskis. Bumagsak ang dragon ng may malakas na kalabog. Habang sina Logan at Sofia ay nagdiriwang, iniisip na tuluyan ng natalo ang Dark Beast. Alam ni Selma na hindi niya dapat isipin iyon at napagtanto na ang dragon ay malamang na nasaktan lamang ng kaunti. Ngunit tila nasa limitasyon na si Orhan nang siya ay natisod sa lupa, sinusubukang mabawi ang kanyang balanse at ituloy ang kanyang pag-atake upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang dragon na makabangon. Gusto niyang sumama at tulungan si Orhan. Ngunit alam niya na ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang clan ay hindi nakapagtama ng kahit isang atake sa dragon. Kaya ano ang magagawa niya? Muling tumayo ang dragon at ginamit ang kanyang nagliliyab na hininga upang lumikha ng distansya sa pagitan niya at ni Orhan bago ito nagpakalat ng isang grupo ng madilim na mahika sa paligid nito at nagpaputok ng sunod-sunod na mahiwagang sibat kay Orhan na sinubukang gamitin ang kanyang bilis upang maiwasan ang karamihan sa kanila. Naiisip ni Orhan ang mga araw na makulay at masaya ang lahat, noong naglalaro siya sa mga lansangan kasama si Oliver nang walang pakialam sa mundo. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat ng salakayin ng mga bandido ang kanilang nayon at sinira ang lahat ng taong mahalaga sa kanila. Naiwan silang walang magawa at wala silang nagawa kundi umiyak sa kanilang sitwasyon habang ang mundo sa kanilang paligid ay nasusunog. Kinabukasan, inilibing nila ang bawat taong kanilang matagpuan. At pareho silang nanumpa na lalakas araw-araw at aabot sa puntong mapoprotektahan nila ang mga tao at ang mga bagay na kanilang pinahahalagahan nang sa gayon ay wala at walang sinuman ang maaaring magnakaw mula sa kanila muli. Ginamit ni Orhan ang kanyang mga alaala upang palakasin siya habang naglalakad siya palabas mula sa alikabok patungo sa dragon, tumatangging sumuko sa harap ng tiyak na kamatayan. Sinimulan ng dragon ang pinakamalakas nitong pag-atake na pumatay sa napakaraming adventurer hanggang ngayon na itinuturing na itong kamatayan mismo. Naghanda si Orhan at habang pinaputukan siya ng dragon ng mga mahiwagang sibat, tumalon-talon siya at hamabi sa pagitan nila, habang ang sibat ay hindi tumama sa kanya ng ilang pulgada lamang. Ngunit patuloy siyang sumugod at nagpaputok ng mahika ng bola ng apoy bilang pang-abala bago sinubukang hiwain ang ulo ng dragon.
Sa kanyang pagkagulat, nabigo ang pagtama ng espada nang tumigas ang mga kaliskis ng dragon na parang isang hindi masisirang kalasag. Mabilis siyang umatras at iniwasan ang karamihan sa mga mahiwagang sibat bago lumikha ng pader sa harap niya upang protektahan ang kanyang sarili. Binago ng dragon ang disenyo nito at kinurba ang isa sa mga sibat para umatake mula sa likuran at malamang ay nakapatay na ito ng iba. Ngunit ginamit ni Orhan ang kanyang maladyos na reflexes para i-reflect ang sibat palayo sa kanya, na nagligtas sa kanyang buhay. Itinulak niya ang pag-atake, umiwas at inatake ang dragon, siniguradong hindi bibigyan ng espasyo ang dragon para atakehin ang mga baguhan. Naisip niya kung paano siya dati ay may kasama sa pakikipaglaban sa kanya at lahat sila ay may kanya-kanyang papel, ngunit ngayon ay siya na lang ang nandito. Itinaboy niya ang mga iniisip habang naaalala niya na nangako siyang tatalunan ang dragon ng mag-isa at maging isang adventurer na hindi nangangailangan ng kahit anong partido para mabuhay sa anumang dungeon. Dahil dito, nag-set up siya ng trap card na patuloy na binobomba ang dragon ng may matinding katumpakan, na nagbibigay sa kanya ng oras para i-charge ang kanyang mahiwagang convergence attack sa kanyang espada, tulad ng ultimate attack ni Oliver na may pagkakaiba na ang kanyang talon ay purong itim. Ngunit gaya ng alam nating lahat, kapag nagdilim ka na, hindi ka na makababalik. Sinugod niya ang atake at itinutok ito sa dragon gamit ang lahat ng kanyang lakas, tinamaan ang atake ng dragon at tinamaan ito ng diretso sa dibdib. Bago pa man sila makapagdiwang, muling bumangon ang dragon at sumugod sa open iba, napilitan si Orhan na tumakbo palayo at umiwas sa mga atake ng sunod-sunod. Nagsimulang humina ang kanyang mga buff, kaya ginamit niya ang anumang natitirang mana niya para muling mapalakas ang kanyang mga stats at inatake ang dragon gamit ang isang malakas na atake, na nagpabagsak dito. Ngunit gayunpaman, nakaligtas ang dragon at muling bumangon. Huminga ng malalim si Orhan nang mapagtanto niyang pareho silang nasa bingit ng kamatayan ng dragon at siya mismo. Maging ang kanyang espada ay nabasag sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay nagpasya siyang wawakasan niya ito sa pamamagitan ng isang all-out attack o mamamatay sa pagsubok. Nagpatawag siya ng isang dark hole sa harap niya at pinagsama-sama ang lahat ng enerhiya sa paligid nila upang lumikha ng isang highly focused energy sword, na hinawakan niya gamit ang dalawang kamay at naghanda para lumaban. Agad na pinaputukan ng dragon si Orhan gamit ang mga mahiwagang sibat, ngunit ginamit ni Orhan ang huling natitirang lakas na mayroon siya para umiwas sa lahat ng atake habang ginagamit ang blocking at reflecting magic para lituhin ang dragon. Sa wakas, itinulak niya ang sarili palabas ng isa sa mga mahika ng refleksyon at pinasabog ang sarili patungo sa dragon, gamit ang kanyang pinakamalakas na atake upang tamaan ang ulo ng dragon, na lumikha ng isang malaking pagsabog, na tinabyunan ang lahat ng alikabok. Nang hamupa ang alikabok, natagpuan ni Selma si Orhan na buhay pa, humihingal habang nakasandal sa espada, hindi niya namalaya na gumawa siya ng kasaysayan sa pagiging unang taong nakatalo sa itim na dragon. Natalo niya ng kanyang sarili lamang. Samantala, ang grupo ng mga bayani ay tumakbo patungo sa pasukan ng dungeon. Habang papalapit sila, nakita nila ang maliwanag na kislap ng isang kristal ng teleportasyon na nag-a-activate. Ipinapalagay ni Luna na ang mga adventurer na pumasok ay ligtas ng nakatakas ngayon. Nang marating nila ang pasukan ng dungeon, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga adventurer na nakapalibot sa isang bagay. Ang grupo ng mga bayani ay sumugod sa karamihan upang tingnan kung ano ang nangyari. Nakahiga sa lupa sa harap nila ang napakalaking katawan ng isang itim na dragon. Ito ay ganap na walang galaw. Labis na nayanig si Oliver mula sa kanyang naunang enkwentro sa dragon. Sa sandaling makita niya ito, hinugot niya ang kanyang espada dahil sa takot. Gayunpaman, mabilis siyang sinabihan ni Luna na tumigil. Maingat niyang pinagmasdan ng dragon at napagtanto na ito ay natalo na. Nalilito ang buong grupo, hindi nila maintindihan kung paano napatay ang isang napakalakas na itim na dragon. Doon nila napansin si Orhan na nakatayo sa malapit. Nang hihina na nakasandal sa kanyang espada, dahan-daang naglakad si Orhan patungo kay Luna. Sa pagod na boses, sinabihan niya si Luna na asikasuhin ang paglilinis. Pagkatapos sabihin iyon, nilampasan niya ito at umalis nang walang ibang ipinaliwanag. Maingat siyang pinagmasdan ni Luna. Napansin niya na siya lang ang mukhang malubhang na sugatan. Mula rito, napagpasyahan niya na malamang natalo ni Orhan ang itim na dragon ng mag-isa. Nahirapan ang iba pang miyembro ng grupo ng mga bayani na paniwalaan iyon. Pagkatapos ay tinawag ni Derek si Orhan at humingi ng paliwanag tungkol sa nangyari sa loob ng dungeon, ngunit pinigilan siya ni Luna. Itinuro niya na halata ang sitwasyon. Natalo ni Orhan ang dragon ng mag-isa. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang tanggapin na mas mahina sila kaysa sa inaakala nila. Lalo lamang itong nagpagalit kay Derek kay Luna. Pakiramdam niya ay nagmamataas at minamaliit sila ni Orhan. Dahil sa pagkadismaya, sinubukan niya itong atakihin. Gayunpaman, mahinahong tinawag ni Luna ang kanyang pixie spirit. Gumamit ang pixie ng mahika upang e-freeze siya sa kanyang kinatatayuan bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Habang naglalakad palayo si Orhan, pinagdikit ni Oliver ang kanyang mga ngipin. Napagtanto niya na maaaring tama si Luna tungkol sa kanilang mga kahinaan noon pa man.
Samantala, abala si Sofia sa pagsusulat ng kanyang ulat tungkol sa ekspedisyon. Napagpasyahan niya na ang kanyang buong ulat ay tututok kay Orhan. Ipinaliwanag niya na marami siyang natutunan kay Orhan tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng isang grupo. Higit pa riyan, natalo niya ng mag-isa ang itim na dragon. Ang panunood sa labanang iyon ay lalong nagpahanga sa kanya kay Orhan at nagpalalim ng kanyang damdamin para sa kanya. Maya-maya, pumasok si Selma sa kwarto na mukhang pagod na pagod. Walang gaanong sinasabi, dumiretso siya sa kanyang kama at humiga. Hindi pa nakita ni Sofia si Selma na ganito kapagod. Napansin din niya na tila nalulungkot si Selma. Dahil sa kagustuhang pasayahin ito, iminungkahi ni Sofia na maligo silang dalawa para makapagpahinga. Pumayag si Selma. Maya-maya, pareho silang nagbababad sa maligamgam na tubig. Mas nasiyahan at nakaka-relax si Sofia kaysa sa inaasahan niya. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagganap ni Orhan sa dungeon. Inaasahan ni Selma na sasabihin lang ni Sofia na kahanga-hanga o astig ito. Sa halip, nagbigay si Sofia ng hindi inaasahang sagot. Sinabi niya na naiintindihan niya kung paano ito nagawa ni Orhan. Agad na natuwa si Selma. Sabik siyang maunawaan ang mga pamamaraan at lakas ni Orhan. Hiniling niya kay Sofia na ipaliwanag ng detalyado ang lahat. Ipinaliwanag ni Sofia na noong nakikipaglaban sa itim na dragon, lahat ng mahika na ginamit ni Orhan ay basic magic. Wala sa mga ito ang advanced o espesyal. Gumamit lamang siya ng mga simpleng spell na may perpektong tiyempo, kontrol, at estratehiya. Sinabi ni Sofia kay Selma na noong labanan, ginamit lamang ni Orhan ang parehong mga pamamaraan at aral na itinuro niya sa kanya at sa iba pang miyembro ng kanyang grupo. Hindi siya umasa sa anumang espesyal. Gayunpaman, kamangha-mangha pa rin ito para kay Sofia na nagawa niya itong isagawa ng mag-isa nang walang anumang tulong. Nakinig ng mabuti si Selma. Sinabi niya kay Sofia na tunay siyang kahanga-hanga dahil sa kakayahang makaintindi ng ganoon karami. Inamin ni Selma na hindi niya ito makita ng malinaw dahil masyado siyang nakatuon sa pagnanais na maging mas malakas. Marahang niyakap ni Sofia si Selma at comfort ito. Sinabi niya kay Selma na kahanga-hanga rin siya. Ipinaalala niya sa kanya na isa siyang mahusay na pinuno, isang taong inaasahan ng kanyang grupo. Kung wala ang gabay ni Selma, hindi gagana ang koponan sa paraang ginagawa nito. Kinabukasan, nagising si Orhan na nakakaramdam ng sakit sa buong katawan niya. Kahit na ilang beses nang ginamit ang kanyang kakayahan sa pag-alis ng sakit sa kanyang sarili, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kirot. Gayunpaman, alam niyang normal lang ito. Pinilit niya ang sarili na higitan ang kanyang kakayahan noong nakikipaglaban siya sa itim na dragon. Bumangon siya sa kama at naglakad papunta sa bintana. Nang tumingin siya sa labas, bahagyang nagulat siya nang makita si Selma na papalapit sa gusali. Di nagtagal, nagkita silang dalawa sa baba sa kainan at naupo para sa kape. Kalmado ang kapaligiran noong una. Pagkatapos ay biglang tumayo si Selma at yumuko ng malalim sa harap ni Orhan. Taos-puso siyang nagpasalamat sa ginawa nito noong ekspedisyon. Sinabi niya sa kanya na siya lang ang dahilan kung bakit nakatakas ang kanilang grupo nang walang sinuman. Magalang na hiniling ni Orhan na tumigil na siya sa pagyuko. Sinabi niya na hindi dapat yumuko sa kanya ang isang taong may katulad niyang katayuan. Gayunpaman, sinabi ni Selma sa kanya na hindi mahalaga ang kanyang posisyon sa kasong ito. Iginiit niya na talagang gusto niya itong pasalamatan ng maayos, anuman ang kanyang ranggo. Pagkatapos noon, ipinaalam ni Selma sa kanya na humiling ang pinuno ng kanilang clan ng isang pagpupulong kasama niya. Pumayag si Orhan na sumama. Hindi nagtagal, nakarating sila sa punong himpilan ng Night Sky Rabbits. Ipinakilala si Orhan sa pinuno ng clan. Hindi nag-aksaya ng oras ang pinuno sa pag-uusap at diretsyo sa punto. Tinanong niya si Orhan kung gusto niyang sumali sa Night Sky Rabbits, hindi bilang isang normal na miyembro, kundi bilang isang tinyente. Nabigla si Orhan sa alok. Hindi siya makapaniwala na isinasaalang-alang siya para sa isang mataas na posisyon, lalo na sa kanyang murang edad. Sinabihan siya ng pinuno na huwag isipin ang edad. Ipinaliwanag niya na si Orhan ay mayroon ng lakas, kasanayan, at karanasan na kailangan para sa tungkulin. Inamin ni Orhan na ito ay isang napakagandang alok. Gayunpaman, ayaw niyang magpadalos-dalos sa isang desisyon na maaaring pagsisihan niya sa huli. Sinabi niya sa pinuno na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Naunawaan ng pinuno at sinabing wala siyang problema doon. Pagkatapos ng pulong, naghanda si Orhan na umalis. Habang paalis na siya, tinawag siyang muli ng pinuno at ipinaalam sa kanya na ang Adventurer Guild Master ay gusto ring makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Orhan na bibisitahin niya ang guild pagkatapos umalis sa punong himpilan. Habang naglalakad sa mga kalye, nakakaramdam ng pagtatalo si Orhan kung dapat ba siyang sumali sa Night Sky Rabbits. Isa itong malaking pagkakataon, ngunit may kaakibat din itong responsibilidad. Upang matulungan ang kanyang sarili na magdesisyon, binisita niya sandali ang matandang pinagkakatiwalaan niya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang buong sitwasyon. Ngumiti ang matandang lalaki, halatang natutuwa na makitang aktibo na muli si Orhan.
Sinabi niya kay Orhan na natutuwa siyang nakabalik na siya sa aksyon. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong magdahan-dahan, mag-isip ng mabuti, at sundin ang kanyang puso bago gumawa ng pangwakas na desisyon. Kalaunan, dumating si Orhan sa Adventurers Guild. Ginabayan siya sa isang malaking silid at pinaupo sa harap ng Guildmaster. Naroon din ang ilang mahahalagang tao, kabilang ang mga respetadong dignitaryo at mga miyembro ng Hero Party. Seryoso ang kapaligiran. Tumingin ng diretso ang Guildmaster kay Orhan at tinanong siya kung siya nga ba talaga ang tumalo sa itim na dragon. Bago pa man tuluyang makasagot si Orhan, sumabad si Derek at ang ilan sa iba pang mga bayani. Sinasabi nilang walang paraan na matatalo niya ang dragon ng mag-isa. Iminungkahi nila na malamang tinapos niya lamang ito pagkatapos nila itong mapahina. Mahinahon ngunit matatag na tumugon si Orhan. Sinabihan niya silang tumahimik dahil ang usapan ay hindi tungkol sa kanila. Malinaw sa tono niya na wala siyang interes na makipagtalo. Kasabay nito, narinig ni Sofia at ng kanyang grupo ang mga chismis na maaaring sasali si Orhan sa Night Sky Rabbits. Naunawaan nila na mga chismis lamang ang mga ito, ngunit gusto pa rin nilang kumpirmahin ang katotohanan ng direkta mula sa kanya. Ang problema ay wala silang ideya kung nasaan siya. Matapos mag-isip sandali, napagtanto ni Sofia na malamang na alam ng kanyang kapatid na si Selma ang kanyang lokasyon. Samantala, si Selma ay nakaupong mag-isa sa isang bench sa parke. Malalim ang kanyang iniisip. Habang pinag-iisipan ang laban sa itim na dragon, malinaw niyang naaalala kung paano lumaban si Orhan mula sa kanyang nasaksihan. Nakikita niya na si Orhan ay mas malakas at mas may kakayahan kaysa sa kanya. Dahil doon, nagsimula siyang maniwala na malamang na hindi siya sasali sa Night Sky Rabbits. Hindi niya kailangan ng kanilang suporta, at kung mayroon man, maaari lamang nila siyang pabagalin. Habang nakaupo siya roon at nag-iisip, nilapitan siya ni Sofia at ng kanyang grupo. Tinanong nila kung nasaan si Orhan dahil gusto nilang malaman kung plano niyang sumali sa Night Sky Rabbits. Sinabi ni Selma na si Orhan ay sadyang masyadong malakas para sa kanilang grupo. Kung sasali siya, maaaring pigilan nila siya sa halip na tulungan siyang lumago. Gayunpaman, sinabi ni Logan at ng iba pa na gusto pa rin nilang sumali siya. Naniniwala sila na ang pakikasama sa isang taong kasing husay ni Orhan ay magbibigay daan sa kanilang lahat na matuto at umunlad. Hindi nila siya nakikita bilang isang taong mapapabagal. Sa halip, nakikita nila siya bilang isang taong maaaring magpataas ng kanilang antas. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Selma. Nagsimula siyang mag-isip na marahil ay masyado siyang nag-aalala. Marahil ang lakas ni Orhan ay hindi nangangahulugan na kailangan niyang maglakad ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na nasa Adventurers Guild siya kanina. Kung magmamadali sila, maaari pa rin nila siyang maabutan doon. Sa sandaling marinig nila ito, si Sofia at ang iba pa ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari patungo sa guild. Samantala, tinapos ni Orhan ang kanyang pagpupulong sa Adventurers Guild at lumabas pagkatapos gumawa ng kanyang desisyon. Habang naglalakad siya sa kalye, bigla niyang napansin si Sofia at ang kanyang grupo na papalapit sa kanya. Sa sandaling makita niya sila, mabilis siyang lumingon at tumakbo sa kabilang direksyon. Agad siyang hinabol ni Sofia at ng iba pa. Gayunpaman, mahusay silang iniwasan ni Orhan. Mabilis siyang lumiko sa mga kanto, pumuslit sa masikip na kalye, at nawala sa makikipot na daanan. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa pagsisikap na hanapin siya. Ngunit sa tuwing inaakala nilang natagpuan na nila siya, nakakatakas siyang muli. Gaano man sila maghirap, palaging nakakahanap si Orhan ng paraan upang manatiling isang hakbang sa unahan. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Orhan sa tindahan ng matanda. Umupo siya at ikinwento ang lahat ng nangyari, kabilang ang pagpupulong sa guild at ang mga chismis tungkol sa pagsali niya sa Night Sky Rabbits. Nakinig ng mabuti ang matanda, ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Tinanong niya si Orhan kung bakit siya tumatakas mula sa mga bata buong araw. Ipinaliwanag ni Orhan na nagpasya siyang huwag agad sumali sa anumang adventurer party. Dahil doon, nararamdaman niya na ang pagkakita sa kanila ay maaaring magdulot sa kanila ng pagkabigo o kalungkutan. Ayaw niyang harapin ang kanilang mga reaksyon hanggat hindi siya sigurado sa kanyang desisyon. Narinig ito, ngumiti ang matanda at sinabing kung nag-aalala si Orhan na masaktan ang kanilang damdamin, kung gayon ang mga batang iyon ay tiyak na mahalaga sa kanya. Hindi ito itinanggi ni Orhan. Samantala, sina Sofia at ang iba pa ay patuloy na naghahanap kay Orhan. Matapos mag-usap ng matagal, nakabuo sila ng isang matapang na desisyon. Kung hindi sasali si Orhan sa mga Night Sky Rabbits, aalis sila sa clan at magiging mga apprentice niya. Seryoso sila sa pananatili sa tabi niya at pag-aaral mula sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta si Orhan sa isa sa mga paborito niyang tahimik na lugar sa lungsod. Ito ay isang payapang lugar kung saan siya madalas pumupunta para mag-isip. Inisip niya kung dapat ba siyang magpatuloy sa paglalakad ng mag-isa o tanggapin ang alok na sumali sa mga Night Sky Rabbits. Habang nag-iisip, bigla niyang napansin ang isang tao sa malapit. Ito ay si Sofia. Nagkataon lang na napunta siya sa parehong lugar ng sabay.
Taos-pusong nagpasalamat si Sofia kay Orhan sa pagliligtas sa kanilang buhay sa dungeon. Sinabi niya sa kanya na kung wala siya, hindi sana sila nakaligtas. Pagkatapos noon, binanggit niya na isa ito sa mga paborito niyang lugar na bisitahin sa gabi dahil nakakatulong ito sa kanya na linisin ang kanyang mga iniisip. Gumugol sila ng ilang oras sa tahimik na pag-uusap sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Maya-maya, bahagyang yumuko si Sofia at hiniling kay Orhan na sumali sa mga Night Sky Rabbits. Sinabi niya na gusto niyang manatili kasama niya at magpatuloy sa pag-aaral mula sa kanya. Nakinig si Orhan at pagkatapos ay nagtanong sa kanya ng isang simpleng tanong. Tinanong niya kung anong uri ng lugar ang Night Sky Rabbits para sa kanya. Sumagot si Sofia na ang Night Sky Rabbits ay parang tahanan niya. Dito siya nararapat at dito niya gustong lumakas kasama ang lahat. Ang pagkarinig nito ay nagbigay kay Orhan ng kalinawan na kailangan niya. Kinabukasan, pumunta siya sa punong tanggapan ng Night Sky Rabbit at nakipagkita sa pinuno ng clan. Sinabi niya rito na nagpa siya na siyang tanggapin ang alok at sumama sa kanila. Natuwa si Selma nang marinig ang balita. Binigyan niya si Orhan ng opisyal na uniforme nito at iniabot sa kanya ang kanyang balabal, hiniling na subukan ito. Pagkatapos isuot ang balabal, lumabas si Orhan. Sa sandaling iyon, dumating si Sofia at ang kanyang grupo. Tiningnan niya sila ng may maliit na ngiti at sinabi sa kanila na mula ngayon, miyembro na siya ng Night Sky Rabbits. Mula pa noong mga bata pa sina Orhan at Oliver, madalas silang maglaban. Sa bawat laban, tila nangingibabaw si Oliver. Sa lahat ng nanunood, halata na tila mas malakas si Oliver. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ipagmalaki ni Oliver ang imaheng ito at lubos na nakumbinsi ang kanyang sarili na siya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ng sinuman ay pinipigilan ni Orhan ang kanyang tunay na lakas sa buong panahon. Pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang masaktan ng malubha o posibleng mapatay si Oliver. Habang ang iba ay naniniwalang mas nakahihigit si Oliver, tahimik na dinala ni Orhan ang responsibilidad na itago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang tanging taong nakapansin sa katotohanan ay isang batang babae na nagngangalang Sion. Nakikita niya na hindi kailanman lumalaban si Orhan ng buong lakas. Nang komprontahin niya ito, inamin ni Orhan na nagpipigil siya. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil masyadong mahina ang kanyang puso para tiisin ang mga bunga ng paglabas ng kanyang buong kapangyarihan kay Oliver at sa iba pa. Naunawaan niya na dahil patuloy niyang pinipigilan ang kanyang sarili, mas mabigat ang pasanin ni Oliver. Dahil naniniwala ang lahat na si Oliver ang mas malakas, siya ang inaasahan. Pakiramdam ni Orhan na siya ang may pananagutan sa pressure na iyon at naniniwala siyang kasalanan niya iyon. Nang marinig ito, napaiyak si Sion. Sinabi niya kay Orhan na hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nangako siya na lalakas siya para makatayo sa tabi niya. Sumumpa siya na aabutan niya ito ng malakas balang araw at hindi na niya hahayaang mag-isa pa. Sa kasalukuyan, nakatanggap ang Regional Grandmaster ng nakakagulat na balita. Ipinaalam sa kanya na isang adventurer ang nagtagumpay na talunin ang isang itim na dragon ng mag-isa. Nang marinig ito, agad niyang inakala na ang adventurer ay naging pabaya o labis na kumpiyansa na hamonin ng isang nilalang ng mag-isa. Natural lamang, naniniwala siyang si Oliver ang nakagawa ng gawaing iyon. Gayunpaman, itinuwid siya ng Guildmaster at ipinaliwanag na si Orhan talaga ang tumalo sa itim na dragon. Natigilan ang Grandmaster. Kilalang kilala niya si Orhan at ilang beses na niya itong nasaksihan na lumaban noon. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakala na si Orhan ay may sapat na lakas para patayin ang isang buong itim na dragon ng mag-isa. Napuno ng pagdududa ang kanyang isipan. Kung tunay ngang may ganoong antas ng kapangyarihan si Orhan, bakit niya pipiliing labanan ang isang maliit na bagay tulad ng isang floor boss noon? Hindi naman ganoon kalaki ang sitwasyon. Dahil sa kanyang pagkaosyoso, inutusan siya ng Grandmaster na ipaalam sa kanya ang tungkol kay Orhan. Kung may anumang hindi pangkaraniwang mangyari, gusto niyang malaman agad. Sa ibang lugar, hindi na si Sion ang dating batang babae. Lumaki na siyang isang mahusay na adventurer at ngayon ay pinamumunuan ang sarili niyang grupo. Matapos matagumpay na mapabagsak ang isang kilalang grupo ng mga bandido, siya at ang kanyang koponan ay nagpahinga sandali. Bigla, may naramdaman siyang malapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tinawag niya ang tao at sinabihan siyang tumigil sa pagtatago at lumabas. Isang lalaki ang humakbang papalapit mula sa dilim. Isa itong mensahero. Naghatid siya ng mahalagang balita. May balita tungkol sa isang misteryosong adventurer na nagtagumpay sa isang itim na dragon ng mag-isa. Hindi lang iyon, kundi may mga balita rin na ang individual na ito ay konektado sa simbahan. Nagulat si Sion nang marinig niya ito. Hindi niya kailanman inakala na may isang taong may napakalaking kapangyarihan. Ang pag-iisip ng isang nag-iisang manlalakbay na pumapatay ng isang itim na dragon ay nag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanya, at nagsimula siyang magtaka kung sino talaga ang taong ito. Simple lang ang kanilang misyon. Lalapit sila sa misteryosong slayer ng dragon na ito, obserbahan itong mabuti, at alamin kung ito ay isang banta. Kung siya ay mahatulan na mapanganib, agad nila itong aalisin.
Pagkatapos may hatid ang mensahe, nawala ang mensahero nang walang ibang sinabi. Nanatiling tahimik sandali si Sion habang pinoproseso ang impormasyon. Sa kanyang mga iniisip, naalala niya ang panahong ginugol niya kasama si Orhan. Ito lang ang taong minahal niya sa mundong ito, at nangako silang mananatili silang magkasama magpakailanman. Ngunit isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat na nagsasabi sa kanya na ang simbahan ang nagtulak kay Orhan patungo sa kanyang kamatayan. Mula noon ay may malalim siyang hinanakit sa simbahan. Naniniwala siyang sila ang responsable sa pagpilit sa kanya sa kapalarang iyon. Kung ang hindi kilalang Dragon Slayer na ito ay tunay na kaakibat ng simbahan, hindi siya mag-aatubiling. Sa kanyang isip, ang pag-alis sa kanya ay isang hakbang tungo sa paghihiganti para kay Orhan. Taglay ang ganitong determinasyon, sinimulan ni Sion at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa katimugang rehiyon kung saan natalo ang dragon. Kasabay nito, isang pagpupulong ang ginanap sa loob ng clan ng Night Rabbit. Tinipon ng pinuno ng clan ang lahat ng mga executive at inanunsyo na irerekomende niya si Orhan para sa posisyon ng tinyente. Para maipasa ang promosyon, dapat sumang-ayon ang 2/3 ng mga hukom. Hiniling ng pinuno sa mga executive na maghanda para sa kanilang pagboto. Bago magsimula ang botohan, nagsalita ang isa sa mga hukom at nagtanong kay Orhan. Tinanong niya kung handa ba si Orhan na ialay ang kanyang buhay para sa clan kung kinakailangan. Tumahimik ang silid habang hinihintay ng lahat ang kanyang tugon. Sumagot si Orhan ng tapat at walang pag-aalinlangan. Sinabi niya na hindi niya maipapangako na ialay ang kanyang buhay para sa mismong clan dahil minsan na siyang nangako sa isang taong mahalaga sa kanya at tumatangging ipagkanulo ang pangakong iyon. Ang kanyang prangka na sagot ay ikinagulat ng ilan sa mga executive. Para sa kanila, ang tugon na ito ay hindi lamang nagdidiskwalipika sa kanya na maging isang tinyente. Maaari rin itong maging dahilan para hindi siya maging karapat-dapat na manatiling miyembro ng clan. Mabilis na napagtanto ni Orhan na hindi nila naunawaan ang kanyang kahulugan. Nilinaw niya na kahit hindi niya maaaring ipangako ang kanyang buhay sa pangalan o titulo ng clan, handa niyang isugal ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasama at ang mga taong tunay niyang pinapahalagahan. Sa kanyang pananaw, iyon ang dapat unahin ng isang tunay na tinyente. Mas mahalaga ang katapatan sa mga tao kaysa sa katapatan sa isang pangalan. Ang kanyang mga salita ay nag-iiwan ng malakas na impresyon sa silid. Ang mga executive at iba pang miyembro na nanunood sa kanya ay nagsimulang makita ang kanyang paniniwala at katapatan. Pagkatapos ng maikling paghinto, isinagawa ang mga boto. Sa huli, napagpasyahan na panatilihin si Orhan sa clan at aprubahan ang kanyang posisyon. Nang matapos ang pulong, naglakad si Orhan sa pasilyo kasama si Selma. Sa panahong ito, ipinakilala siya kay Estela mula sa Adventure Management Division. Ipinaliwanag ni Estela na mayroon siyang kahilingan para sa bagong tinyente. Gusto niyang tumulong ito sa pagsasanay ng ilang bagong recruit. Naniniwala na ang talento nito ay higit na nakahihigit sa kanya, maingat na pinag-isipan ni Orhan ang kahilingan. Naaalala niya ang paghawak kay Logan at sa kanyang grupo noong panahon ng ekspedisyon noong nagsilbi siyang chaperone. Kung ikukumpara riyan, ang pagtuturo sa mga recruit ay hindi dapat maging lubhang mahirap. Matapos itong pag-isipan, sumang-ayon siya. Nang maayos na ang lahat, ipinakilala si Orhan sa kanyang mga bagong miyembro ng grupo mula sa Unit 1. Nagsimula sila sa pagpapakilala ng kanilang sarili bilang sina Rain, Lucretia, at Will, na siyang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang paglalakbay. Ang tatlong ito, kasama si Selma, ay ang bagong grupo at mga kasama ni Orhan. Matapos magpakilala ng maayos, mabilis na dumiretso sa punto at itinatanong ang tanong na iniisip ng lahat. Gusto niyang malaman kung paano nagawang talunin ni Orhan ang itim na dragon ng mag-isa. Masakit pa rin para kay Orhan ang alaala, ngunit nagpasya pa rin siyang magpaliwanag. Sinabi niya na ang kanyang tagumpay ay pangunahing dahil sa dalawang orihinal na spell na kanyang nilikha. Ang unang spell ay maaaring mabawasan ang bisa ng anumang papasok na mahika ng 100 beses, na lubos na nagpapahina sa mga atake ng kaaway. Ang pangalawang spell ay nagpapataas ng lakas ng kanyang sariling mahika ng 32 beses. Sa pamamagitan ng pagsasama ng parehong spell, nagawa niyang talunin ang itim na dragon. Natigilan ang buong grupo. Hindi nila inaasahan na magkakaroon si Orhan ng ganitong kalakas na kakayahan. Ang laki ng mga spell na iyon ay higit pa sa kayang makamit ng mga normal na adventurer. Sa sandaling iyon, tunay nilang naunawaan kung gaano siya kalakas. Mula noon, wala nang sinuman sa kanila ang muling nag-isip na maliitin siya. Tinanong nila si Orhan kung mayroon ba siyang mga espesyal na kakayahan at kinumpirma niya na mayroon nga. Pagkatapos ay itinuro ni Will na nangangahulugan ito na 3 miyembro ng kanilang grupo ang mayroon ng mga espesyal na kakayahan, ngunit sinabi ni Selma na mas makabubuting masaksihan sila sa loob ng dungeon. Nang maayos na ang sitwasyon, ipinaliwanag ni Selma ang kanyang plano. Iminungkahi niya na pumunta sila sa dungeon sa lalong madaling panahon at makipaglaban sa ilang mga halimaw ng sama-sama. Ang layunin ay hindi lamang pangangaso, kundi pagtutulungan.
Kailangan nilang maunawaan ang estilo ng pakikipaglaban ng bawat isa at matutunan kung paano maayos na makipag-ugnayan bilang isang unit. Sumang-ayon ang lahat na magandang ideya iyon, kasama na si Orhan. Gayunpaman, itinuro ni Orhan ang isang issue. Ang kanyang sandata ay nawasak noong nakikipaglaban sa itim na dragon, kaya wala siyang espada sa kasalukuyan. Ipinagkibit-balikat niya ito noong una at sinabing maaari na lang siyang bumili ng bago sa isang tindahan. Agad siyang pinigilan ni Rain. Ipinaalala niya sa kanya na bahagi na siya ngayon ng isa sa mga nangungunang adventurer clan sa rehiyon. Hindi angkop para sa kanya na gumamit ng ordinaryong sandata na nabibili sa tindahan. Ang kanyang espada ay dapat gawin ng isang kagalang-galang na panday. Dahil dito, nagpasya silang bisitahin si Aaron, ang pinakamahusay na panday sa lugar. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon at hiniling sa kanya na gumawa ng bagong espada para kay Orhan. Pumayag si Aaron, ngunit may komplikasyon sa paggawa ng isang dekalidad na sandata na karapat-dapat sa isang tinyente. Kailangan niya ng mga bihirang materyales mula sa mas malalim na antas ng dungeon. Sa kasamaang palad, naubusan na siya ng mga materyales na iyon at nagtanong kung maaari silang magbigay ng ilan. Nadismaya ang grupo dahil wala silang anumang bihirang materyales sa dungeon. Nang magsimulang lumala ang mood, mahinahong sinabihan sila ni Orhan na huwag mag-alala. Binanggit niya na marami pa siyang hindi nagamit na mga bagay mula noong siya ay bahagi ng grupo ng bayani. Inilabas niya ang mga materyales mula sa kanyang storage bracelet, at humanga ang iba sa kalidad at pambihira ng kanyang nakolekta. Ngunit nang makita niya ang isang kaliskis mula sa itim na dragon, natigilan ang buong grupo. Ang dragon na iyon ay ang parehong nilalang na dati nilang nilabanan at hindi natalo. Ito rin ang halimaw na responsable sa pagpatay sa kanilang dating kasamahan, si Albert. Mabilis na napagtanto ni Orhan na ang pagpapakita ng kaliskis ay isang kawalan ng pakiramdam. Naghanda siyang humingi ng tawad, dahil nauunawaan niyang maaaring nagdulot ito ng masasakit na alaala. Gayunpaman, pinili ng iba na manatiling kalmado. Umaarte sila na parang maayos ang lahat. Ayaw nilang makaramdam siya ng pagkakasala. Sa tahimik na sandaling iyon, may naunawaan si Orhan na mahalaga. Sa kabila ng kanyang pinagsamang sakit at masalimuot na nakaraan, maaaring hindi naman ganoon kasama ang bagong grupong ito. Kalaunan, nagtipon si Orhan kasama ang kanyang mga bagong kasama para sa isang pulong ng estratehiya. Kahit ngayon, hindi pa rin siya lubos na sanay sa ideya ng pagkakaroon muli ng mga kasamahan sa koponan. Hindi pamilyar ang maghanda para sa isa pang ekspedisyon sa dungeon kasama ang mga taong umaasa sa kanya. Alam niyang nirerespeto nila ang kanyang lakas at naniniwala sa kanyang karanasan. Dahil doon, nakakaramdam siya ng tahimik na presyon. Ayaw niyang bigon sila o hindi maabot ang kanilang mga inaasahan. Maya-maya, nakarating sila sa dungeon. Kahit na tila nakatayo sila sa isang kagubatan, nasa loob talaga sila ng palapag 86. Ang kanilang layunin ay manghuli ng mga nakakapinsalang tupa habang sinusubukan din kung gaano sila kahusay gumana bilang isang koponan kasama si Orhan. Malinaw na nagtalaga si Selma ng mga tungkulin. Magsisilbing kalasag, naaakit sa atensyon ng mga halimaw at pinapanatili silang nakatutok sa kanya. Mananatili si Rain sa likuran at aatake gamit ang mahika mula sa isang ligtas na distansya. Maaaring tumulong si Lucrecia sa pag-atake, ngunit ang pangunahing responsibilidad niya ay panatilihing handa ang kanyang mahika sa pagpapagaling sa lahat ng oras. Lalaban si Orhan sa mga harapan bilang pangunahing umaatake kasama si Will. Casual na sinabi ni Lucrecia na malamang na sapat ang lakas ni Orhan para talunin ang lahat ng halimaw ng mag-isa. Nang marinig iyon, pabirong sinabi ni Selma kay Orhan na kaya niyang lumaban ng mag-isa kung iyon ang gusto niya. Ngumiti si Orhan ng bahagya, ngunit naunawaan niya na ang araw na ito ay tungkol sa pagtutulungan, hindi sa pagpapakitang gilas ng kanyang lakas. Nang malapit na silang sumulong, isang biglaang pagsabog ng apoy ang sumulpat patungo sa kanila ng walang babala. Agad na tumugon si Orhan at nagtayo ng barrier, hinarangan ang atake bago pa man ito makaabot sa kahit sino. Mabilis niyang natukoy ang pinagmulan. Ang atake ay pagmamay-ari ng isang Earth Dragon. Gayunpaman, wala na ang nilalang. Humakbang si Lucrecia pa harap at pumikit. Gamit ang kanyang mahika sa pagsubaybay, naramdaman niya ang dragon na nagtatago sa isang kalapit na palumpong. Walang pag-aalinlangan, gumamit siya ng flash technique upang pilitin itong lumabas sa bukas. Sumabog ang dragon sa lupa mula sa pinagtataguan nito, umuungal. Agad na kumilos ang koponan. Nanatili ang atensyon ni Will. Naglabas si Rain ng mahika mula sa likuran at inilalayan sila ni Lucrecia habang nananatiling handa na magpagaling. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mabilis at mahusay nilang natalo ang dragon. Maingat na pinagmasdan ni Orhan ang daloy ng labanan. Humanga siya sa kanilang mahusay na koordinasyon. Malinaw silang nag-uusap at nagtitiwala sa isa't isa. Ang pangkat na ito ay ibang-iba sa pangkat ng mga bayani na minsan niyang kasama sa paglalakbay. Sa halip na sumugod ng walang ingat, nakinig, nagplano, at kumilos sila ng magkasama. Pagkatapos ng laban, hayagang pinuri ni Orhan ang pamumuno ni Selma.
Nabigla siya sa mga salita nito, at bahagyang namula siya sa papuri. Bigla, umalangaw-ngaw ang malalakas na ungol sa malapit. Ang ingay ng labanan ay gumising sa dalawang Earth Dragon mula sa kanilang pagkakatulog. Agad na nakita ito ni Selma bilang isa pang pagkakataon. Ito ang perpektong pagkakataon upang higit pang masubukan ang kanilang pagtutulungan. Nagbigay siya ng mabilis na mga tagubilin. Walang pag-aalinlangan, sina Orhan at Will ay sumugod ng magkasama, naghahandang makipaglaban sa dalawang dragon. Habang nagsisimula ang susunod na labanan, nang maghanda na si Orhan at Will na sumugod sa dalawang Earth Dragon, biglang may naramdamang kakaiba si Orhan mula sa gilid. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya at naglunsad ng isang pag-atake sa bato patungo sa isang kalapit na kumpol ng mga palumpong. Tumama ang pag-atake. Isang nakatagong-pagong ang napilitang lumabas sa bukas na lugar. Nagulat ang iba pang miyembro ng pangkat. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa halimaw na nagtatago roon. Mabilis nilang pinuri si Orhan dahil sa kanyang matalas na instinct at kamalayan. Kung hindi siya tumugon agad, maaaring inatake sila mula sa likuran. Ngayon ay mas mapanganib ang sitwasyon. Dalawang dragon ang nakatayo sa harap nila habang ang pagong ay nakaposisyon sa kabilang direksyon. Ang pagiging napapaligiran ay bahagyang nagpakaba sa lahat. Mabilis na humakbang si Selma at nabawi ang kontrol sa sitwasyon. Mahinahon siyang nagbigay ng malinaw na mga tagubilin, nagtatalaga ng mga posisyon at target. Ang kanyang matatag na boses ay nakatulong sa lahat na mag-focus habang sila ay nagkakalat upang lumikha ng distansya. Biglang narinig ni Orhan ang boses ni Selma sa loob ng kanyang isipan. Nabigla siya nang mapagtanto na gumagamit siya ng telepathy upang makipag-usap sa buong koponan. Nilinaw ni Selma na ito ang kanyang natatanging kasanayan at sa pamamagitan nito ay maaari siyang magbigay ng mga tagubilin kaagad nang hindi sumisigaw. Gamit ang telepathy na gumagabay sa kanila, si Orhan ay perpektong makikipag-ugnayan laban sa dalawang dragon. Sinunod nila ang mga utos ni Selma na tumpak na inaayos ang kanilang mga galaw sa bawat oras. Hindi nagtagal bago nila matagumpay na natalo ang parehong dragon. Lubos na humanga si Will sa unang pagkakataon na makita si Orhan na lumaban ng malapitan. Nagkomento siya kung gaano kalakas at kontrolado ang mga atake ni Orhan. Gayunpaman, nanatiling mapagkumbaba si Orhan at sinabing walang espesyal. Samantala, tinuon ni Rain at Lucretia ang pansin sa pagong. Dahil sa matatag na pagtutulungan at maingat na tiyempo, natalo nila ito nang walang gaanong kahirap-hirap. Bumagsak ang huling halimaw at natapos ang labanan. Habang naglalakad sila, pinag-isipan ng grupo ang laban. Hayagan nilang kinilala na mahusay ang ipinakita ni Orhan, lalo na't ito ang unang beses nilang lumaban ng sama-sama bilang isang buong koponan. Sumang-ayon si Orhan na naging maayos ang lahat. Inamin niya na mas madali ang pakikipagtulungan sa kanila kaysa sa pakikipagtulungan sa dating grupo ng mga bayani. Ang marinig iyon ay nagparamdam ng ginhawa at pagmamalaki sa iba. Matagal na panahon na mula nang maging bahagi si Orhan ng isang koponan na tunay na nagtutulungan at nagtitiwala sa isa't isa. Napagtanto niyang tunay niyang nasisiyahan ang bawat sandali kasama sila. Pagkatapos maglakad ng ilang panahon, binagalan ni Selma ang kanyang mga hakbang at bumalik kay Orhan. May seryosong ekspresyon, tinanong niya ito kung naniniwala ba siyang handa na silang hamanin ang Floor 92. May kumpiyansang sumagot si Orhan na matapos makita ang kanilang koordinasyon at paglago ngayon, naniniwala siyang mayroon sila ng kakayahan upang talunin ang itim na dragon na naghihintay doon. Nagpasalamat si Selma sa papuri, ngunit nanatili siyang maingat. Alam niyang ang itim na dragon ay isang napakalakas na nilalang, at ang labis na kumpiyansa ay maaaring mapanganib. Yumuko siya ng may paggalang, hiniling niya kay Orhan na patuloy na makipaglaban kasama nila pagdating ng panahon para harapin ito. Ipinaalala ni Orhan sa kanyang mga kasamahan ang pangakong ginawa niya kanina. Sumumpa siya na paprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan anuman ang mangyari, anuman ang panganib na kanilang kaharapin. Mahinahon siyang nagsalita, ngunit may matibay na determinasyon sa kanyang boses. Maingat na nakinig si Selma at nakaramdam ng malalim na pasasalamat. Ang pagkaalam na ang isang taong kasing lakas ni Orhan ay handang tumulong sa kanila ay nagbigay sa kanya ng katiyakan. Matapos gugulin ng buong araw na pangangaso ng mga nakakapinsalang tupa sa palapag 86, ang grupo ay nakaramdam ng pagod ngunit kontento. Bumuti ang kanilang pagtutulungan at nakakuha sila ng mahalagang karanasan. Dahil sa kagustuhang mag-relax, nagpasya silang bumisita sa isang lokal na kainan upang kumain at uminom ng magkasama. Habang nakaupo sila sa paligid ng mesa, taos-puso silang pinasalamatan ni Orhan. Pinahahalagahan niya kung paano nila siya pinagkakatiwalaan at tinatrato bilang isang tunay na miyembro ng koponan mula pa sa simula. Gayunpaman, mabilis na umiling si Selma. Iginiit niya na siya ang dapat magpasalamat sa kanya. Matapos talunin ni Orhan ang itim na dragon, maraming sikat na grupo ang sumubok na kunin siya. Maaari sana siyang sumali sa kahit anong makapangyarihang grupo na gusto niya. Gayunpaman, pinili niya ang kanilang grupo. Sumang-ayon si Rain kay Selma. Sinabi niya na dapat silang patuloy na umunlad upang hindi kailanman pagsisihan ni Orhan ang pagpili sa kanila.
Ang pag-iisip na biguin siya ay nagudyok sa kanya. Tumugon si Orhan na pagkatapos makipaglaban sa tabi nila at gumugol ng oras na magkasama, nakakaramdam siya ng kumpiyansa sa kanyang desisyon. Sinabi niya sa kanila na ito ang uri ng grupo na matagal na niyang hinahanap. Maayos silang nag-uusap, nagrerespeto sa isa't isa at tunay na gumagana bilang isang koponan. Sinabi niya na tunay siyang nasisiyahan kasama sila. Napuno ng luha si Lucrecia nang marinig ang mga salitang iyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang ipinapahayag niya kung gaano siya kasayan na nasa panig nila si Orhan. Ang mood sa mesa ay naging mainit at emosyonal. Pagkaraan ng ilang panahon, ang kapaligiran ay napalitan ng mapaglarong asaran. Pabiro na iminungkahi ni Will at ng iba pa na maaaring may personal na interes si Selma kay Orhan. Agad na namula si Selma at sinubukang itanggi ito, ngunit ang kanyang reaksyon ay lalo lamang nagpalala sa asaran. Nahihiya, iminungkahi niya na uminom pa sila ng mas maraming shot ng alak para gumaan ang mood. Habang nagpapatuloy ang inuman, kapansin-pansing nalasing si Selma. Lumapit siya kay Orhan at sinabi rito na buong araw na niyang hinihintay ang pagkakataong ito na umupo sa tabi niya ng ganito. Nalito at hindi komportable si Orhan. Hindi siya sigurado kung paano lumala ng ganito kabilis ang sitwasyon. Umaasa ng tulong, tinawag niya si Rain. Sa halip na tumulong, biglang hinawakan ni Rain ang braso niya at sumandal din sa kanya. Humagalpak ng tawa sina Will at ang iba pa, nagbiro na si Orhan ay tiyak na napakapopular para magkaroon ng dalawang babaeng sabay na nakakapit sa kanya. Gayunpaman, para kay Orhan, ang sitwasyon ay labis na nakakapanghina. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon, at ang ingay at panunukso ay lalong nagpapalala nito. Nang mapagtanto niyang kailangan niyang tapusin ito bago pa ito maging mas magulo, tahimik siyang naglagay ng spell para sa pagtulog. Sa loob ng ilang segundo, dahan-daang nakatulog sina Selma at Rain sa kanilang kinauupuan. Nakahinga ng maluwag si Orhan. Nagpapasalamat na sa wakas ay natapos na ang hindi inaasahang drama. Samantala, sa bahay, matiyag ang naghintay si Sofia noong una. Habang tumatagal ang oras, lalong lumalala ang kanyang pag-aalala. Alam niyang si Selma ay nangaso kasama si Orhan at ang iba pa, ngunit hindi dapat ito nagtagal ng ganito katagal. Nagsimula siyang magtaka kung may nangyaring hindi inaasahan. Hindi niya maalis ang kanyang hindi mapakali na pakiramdam habang nagpapatuloy ang gabi. Bigla, nakarinig siya ng katok sa pinto. Agad niyang inakala na si Selma ang pabalik mula sa dungeon, ngunit narinig niya ang boses ni Orhan mula sa labas. Sandali siyang natigilan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagtaka siya kung bakit nandito si Orhan sa ganitong oras. Mabilis niyang binuksan ang pinto at nakita si Orhan na nakatayo roon kasama si Selma na natutulog sa kanyang likuran. Nagulat si Sofia. Hindi niya namalayan na naging malapit na pala sina Selma at Orhan sa maikling panahon. Ang makita si Selma na komportableng nakahiga sa kanya ay nagparamdam kay Sofia ng kaunting selos. Mahinahong ipinaliwanag ni Orhan ang sitwasyon. Nagdaos ang koponan ng isang maliit na salo para sa kanya pagkatapos ng kanilang pangangaso at medyo nasobrahan sa pag-inom si Selma. Dahil hindi niya kayang maglakad pauwi ng mag-isa, nagpasya si Orhan na buhatin siya pabalik ng ligtas. Alam ni Sofia na bihirang uminom si Selma. Ang katotohanang ginawa niya ngayong gabi ay nangangahulugan na talagang nasisiyahan siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi lubusang maitago ni Sofia ang kanyang selos. Sa medyo nakakatakot na tono, tinawag niya ang pangalan ni Selma. Ang tunog ng kanyang boses ay naging dahilan upang unti-unting magising si Selma. Nalilito kung nasaan siya. Matapos magalang na magpaalam at umalis si Orhan, ipinaliwanag ng buo ni Selma ang lahat kay Sofia. Inilarawan niya ang pangangaso, ang pagdiriwang, at kung paano siya aksidenteng nakainom ng sobra. Kinakabahan siyang humingi ng tawad at nagmakaawa kay Sofia na huwag magalit. Tumigil si Sofia upang mag-isip. Napagtanto niya na walang ginawang mali si Selma. Isa lamang itong gabi ng pagdiriwang. Napagpasyahan niyang wala siyang dahilan para magalit. Gayunpaman, malumanay niyang pinayuhan si Selma na maging mas maingat sa mga sitwasyong tulad nito, lalo na sa alkohol. Gamaan ang loob niya sa pag-unawa ni Sofia, tinawag siya ni Selma na isang anghel at nangako na hindi na mauulit ang ganitong bagay. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ni Selma ang isang bagay na napansin niya kamakailan. Mas madalas nang umiti si Sofia kaysa dati. Nauunawaan ni Selma na ang mga ngiting iyon ay hindi talaga dahil sa kanya. Kadalasan ay dahil ito kay Orhan. Nang gabing iyon, habang naliligo, pinag-isipan ni Selma ang lahat ng nangyari, ang mga labanan, ang pagtutulungan, at ang paraan ng kanyang pagkilos kasama si Orhan. Nagsimula siyang magtaka kung may nararamdaman ba talaga siya para dito. Inamin niya na talagang gusto niya ito bilang isang tao. Nirerespeto niya ang lakas nito, ang kalmado nitong personalidad, at ang paraan ng pagprotekta nito sa koponan. Sinubukan niyang kumbensihin ang sarili na hindi ito seryoso. Sinabi pa niya sa sarili na ang pag-iisip ng hindi ganito ay magpapakomplikado lamang sa mga bagay-bagay. Alang-alang kay Sofia, itinanggi niya ang posibilidad. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, nananatili ang tanong sa kanyang isipan.
Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Mag-like at mag-subscribe para sa higit pang episodes.